Lola, bakit po tayo nagmamandali sa paglalakad? Tapos, umiiyak pa po kayo. Ano po bang nangyayari? Ang dilim pa naman po sa gubat na to. Kaya halos hindi po natin makita ang daan eh. Bilisan mo na lang, Eloy. Huwag ka na munang masyadong maraming tanong. Intindihin mo na lang muna ang iyong paglalakad. Diyos ko, huwag naman sana. Lola naman eh. Kanina pa po kayo siging salita ng ganyan. Ano po ba talaga nangyayari? Nag-aalala na po ko sa inyo eh. Hindi pa naman ako sigurado pero iba ang kutob ko ngayong gabi. Masyado kasing tahimik. Bigla rin akong kinabahan. Tungkol po ba ito sa sinabi ni Kapitan Tano? Huwag niyo na po itong intindihin. Masyado lamang po siyang umaabuso sa pagiging kapitan niya eh. Paano kung palayasin na naman niya tayo? Saan na tayo titira? Bakit po kasi lumipat pa tayo sa baryong ito, Lola? Sana po, nanatili na lamang tayo sa bahay natin sa may bukid. Hindi tayo pwedeng manatili roon. Pati ang mga kababayo natin. Pinalayas din tayo. Bakit nga po, Lola? Parang may tinakasan tayo eh. Palagi nila tayong pinapaalis. Para bang may naghahabol sa atin? Basta Apo, sumunod ka na lang. Para sa iyo itong ginagawa ko. Sa isang liblib na baryo ng Santa Ines, nakatira sina Lola Saling at Eloy. Pero dahil madalas may nangyayaring kakaiba sa lugar, kung saan sila naninirahan, ay palagi rin silang pinalalayas ng mga tao. Ito ay tungkol sa madalas umano na pambibiktima ng mga aswang sa mga buntis at mga alagang hayop ng taong bayan. Nangyayari yon kapag nananatili sila sa lugar, para bang hinahabol sila ng kamalasan. Kaya naman ang batang si Eloy sa edad na 8 ay nakaranas ng kalupitan ng tao. Natatakot sila sa kanyang lola dahil sa kulubot na balat nito at may mahabang buhok. Kaya si Eloy na ang pumalit dito para maglako ng gasera na si Lola Saling mismo ang may gawa. Pati ang kanilang hanap buhay ay naapektuhan na rin dahil sa mga maling paratang sa pagkatao nila. Lola, palalayasin niya naman po ba tayo ng mga tao? Hindi na sumagot ang may 70 taong gulang na si Lola Saling sa tanong ni Eloy. Mabilis ang kanilang mga hakbang na parang hinahabol ng 10 halimaw. Baka sa mukha na matanda ang takot maging ang matinding pag-aalala. Kaya ganun na lang ang iyak nito nang makitang tinutupok na ng apoy ang kanilang kubo. Si Eloy ay hindi rin makapagsalita sa nadatnang itsura ng kanilang bahay. Pinalilibutan nito ng mga taong may mga hawak na sulo sa kawayan. Hindi makapagsalita si Lola Saling habang pumapatak ang masaganang luha sa mga mata. Isa-isa nilang pinagmasdan ng mukha ng mga lalaki. Nakangiti at talatang masaya sa mga ginawa. Bugso ng kanilang mga damdamin, sinugod ni Lola Saling ang nakatayong si Kapitan Tano. Walang hiya ka. Napakasama mong tao. Wala kang karapatang gawin sa amin ito. Meron. Tungkulin kong pangalagaan ng mga nasasakupan ko laban sa mga aswang na kagaya ninyo. Hindi po totoo yan. Hindi kami mga aswang. Sana po kami titiran ni Lola. Wala po kayong mga hawa. Wala na akong pakialam kung saan kayo titira. Ang gusto ko, umalis kayo sa baryong ito. Bumalik na kayo sa lugar ninyo. Mga walang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Masama kang tao. Abat, talagang sinusubukan niyo ako, ha? Kung isama ko na lang kaya kayo sa nasusunog niyong bahay, nang mabawasan ng mga matatandang walang silbi. Ang gusto ko, hindi ko na makita mga pagbumukha niyo rito. Hindi. Hindi kami aalis dito. Ikaw ang umalis dahil isa kang halimaw. Parehong nabigla sina Lola Saling at Eloy nang sa pag-ikot ni Kapitan Tano, lumapat ang palad nito sa mukha ni Lola Saling. Sa po ang nasaktang pisngi, bumagsak ang matanda sa lupa. Dala ng galit, sinugod ni Eloy ang kapitan at kinagat niya ang kamay na ginamit nito para saktan ng kanyang lola. Nagulat din si Kapitan Tano at binuhat nito si Eloy at inihagi sa damuhan.
Napaigik sa sobrang sakit ng pagtama ng kanyang katawan sa lupa ang bata. Halos nahirapan siyang makahinga. Nag-aalalang napatayo si Lola Saling at mabilis na lumapit sa bata. Inalalayan niya ang apo niya na tumayo, habang galit na humarap kay Kapitan Tano. Napakawalang hiya mo! Pati bata pinapatulan mo! Kahit sa matandang katulad mo, pumapatol ako. Kaya huwag kang magmatigas. Umalis na kayo sa baryong ito. Mga salot kayo! Napalugmok na lang sa lupa si Lola Saling, katabi ang nakatayong si Eloy. Parang gumuho ang kanilang mundo nang makitang walang natira kahit isa sa mga gamit nila. Ito ang kauna-unahang pagkakataong sinunog ang kanilang tahanan. Kaya't isinumpa ni Eloy sa kanyang sarili na babalikan niya ang lahat ng mga taong nagpalaya sa kanila. Patutunayan niyang nagkamali ang mga tao sa paghuhusga sa kanila. Ipapahiya niya ang mga ito. Sige mga kasama, ituloy niyo lang ang ginagawa ninyo ha. Sunugin niyo pa ang bahay ng aswang na yan. Huwag na huwag kayong magtitira nang hindi na sila magtayo ng bahay dyan. Tama na! Maawa kayo! Huwag niyong gawin ito sa amin! Hayaan niyo na po sila, Lola. Ang itim ng kanilang mga budi. Mangyayari sa kanila ang ginawa nila sa atin. Bahala na po ang Diyos sa kanila, Lola. Diyos! Walang Diyos! Ako ang hahatol sa inyo! Walang magagawa ang Diyos mo! Papabor sa akin ang kalikasan sa pagtugis sa mga katulad ninyo. Tandaan niyo po yan. Mamamatay din kayo sa oras na tirik na ang araw kung saan magaganap po ang mga imposibleng pangyayari sa buhay ninyo. Pambihira! Binasahan pa yata ako ng panata ng batang ito ah! Walang magagawa ang katulad mo! Tandaan niyo po yan. Sisingilin po kayo ng sarili niyong kasalanan. Mula sa kinatatayuan ni na Lola Saling at Eloy ay dinig na dinig nila ang malalakas na sigawan ng mga tao. Parang nagdidiwang sa nawasak na tahanan na matanda. Awa ang nararamdaman ni Eloy kay Lola Saling na humahagulgol ng iyak. Habang nakaupo sa lupa, ang puso niya'y binalot ng katanungan. Matinding galit sa mga taong walang ibang ginusto kundi ang tanggalan sila ng pagkakataong magkaroon ng tahimik na buhay. Dumaloy ang masaganang luha sa mga mata ni Eloy habang nakuyom niya ang palad na nakatingin sa mukha ni Kapitan Tano. Para pa itong nang aasar na iniwan pa sila ng pagngisi. Bago umalis sa mga tao ay dinuraan pa ang harapan ng kanilang bakuran na pinagtiyagaang pagandahin ni Lola Saling sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang namumulaklak. Ito ay para mapalitan ang malungkot nilang buhay sa masiglang tanawin. Pero ngayon, naabo at umuusok na kahoy na lang ang natitira sa bahay nila. Ang bahay natin na po, sinira na ng mga taong walang mga puso. Walang awa. Ano na ang gagawin natin? Saan na tayo titira ngayon na po? Tama na po ang pag-iyak, Lola. Baka naman po kayo magkasakit. May karma din po ang mga ginawa nila sa atin. Lumipat na lang po tayo ng ibang matitiran. Saan pa? Wala na tayong ibang mapupuntahan. Sinira na ng mga tao ang bahay natin. Napakalupit nila po. Hindi na sila naawa sa akin. Wala nang maisagot si Eloy sa sakit na nararamdaman ni Lola Saling. Alam niya na kahit saan sila magpunta, guguluhin pa rin sila ng mga tao na ang tingin sa kanila ay mga aswang. Bakit sa dinami-rami ng ibinibintang sa kanila ay pagiging kampon pa ng kadiliman? Tumayo ang matanda at nilapitan ng umuusok nilang bahay. Luminga-linga muna sa paligid para masiguradong nakaalis na nga ang mga tao. Muling napahagulgol ng iyak ang matanda. Nang makitang walang halos na tirang gamit sa kanila, pati na ang kanilang mga panindang mga gasera. Wala rin silang pera na pambili ng bigas. Ang batang si Eloy ay dumanas ng mga pahirap sa ibang tao na walang ibang hinangad kundi ang maging miserable ang buhay nila. Kaya naman, hindi na natiis ni Eloy ang hindi magtanong sa matanda kung bakit sila madalas na kinatatakutan, na ang tingin sa kanila ay isang salot na hindi dapat lapitan. Lola, bakit po sila ganun? Bakit ang tingin nila sa atin ay mga aswang?
Hindi naman po tayo mga aswang, Lola, di ba? Tayo pa nga pong naghahanap sa mga nilalang na nagtatago sa dilim eh. Hanggang kailan po natin titisin ang pagbibintang nila sa atin? Apo, patawarin mo ako kung ito ang buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Hindi mo pa ito maiintindihan. Talaga pong hindi ko naiintindihan. Naguguluhan po ako kung para saan pa po ang mga ginawa natin. Para lang mapanatiling ligtas sila. Ito lang po ang napapala natin eh. Ano po ba nangyayari, Lola? Alam nyo, sawang-sawa na po ako sa ganitong kapi ang ginagawa sa atin. Hindi ko po talaga lubos na maisip. Bakit nila tayo pinaparusahan? Wala naman po tayong mga kasalanan. Kapag kaya mo nang maunawaan lahat, saka ko ipapaliwanag sa'yo. Tandaan mong kung magbigay ka ng tulong sa iba, huwag kang maghintay ng kapalit. Mas maganda ang ikaw ang nakakatulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang hanapin kung saan ko naibaon ang kulay berdeng mutya ng buhay. Ano pong mutya, Lola? Ang mutya ng buhay ay isang kapangyarihan laban sa mga aswang na madalas ay nambibiktima ng mga buntis. Kung minsan naman ay ginagamit para humaba ang buhay ng isang tao. May kaakibat yun na tungkulin sa nakatakdang mga laga sa mutya. Kaya po ba, kahit matanda na kayo mas malakas pa ho kayo sa kalabaw? Ano po bang itsura ng mutya? Isang hugis bilog na kulay pulang liwanag ang mutya. Para siyang bato na ang liwanag ay piling tao lang ang nakakakita. Lalo na sa liwanag ng sandatang hawak ng tagapagbantay. Para pong agimat na madalas niyong ikwento sa akin? Oo, Apo. Kaya sige na, tulungan mo na lang akong hanapin kung nasaan ang pinagbaunan natin ng haliging may kulay berdeng kahoy. Dahil sa ilalim ko mismo ibinao ng mutya. Hindi siya pwedeng mawala. Mapapadali ang buhay ko at ayaw kong mawala sa tabi mo. Paano ka na? Iniwan ka na nga ng mga magulang mo. Pati ba naman ako ay mawawala pa sa iyo? Sige po, tutulungan po kita, Lola. Kaya lang masyadong mainit pa po ang lupa Baka mapasok po tayo. Samantalahin na natin ang pagkakataon habang may konting liwanag sa lugar na ito. Masyado pang matagal ang oras para hintayin ng mag-umaga. Magsapin ka na lang ng pwedeng magamit natin para matanggal ang mga nakaharang na kahoy. Alam ni Eloy ang tungkol sa pag-iwan sa kanya ng mga magulang niya sa matanda. Kaya nga, ilang beses silang nagpalipat-lipat ng bahay para lang makita ang kanyang ama at ina. Kahit minsan ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang niya. Kaya sumama siya kay Lola Saling para hanapin ang mga ito. Tinulungan ni Eloy ang matandang nakayuko sa paghahanap ng pinagbaunan ng mutya. Ilang minuto ang lumipas ay siya ang unang nakakita sa haligi. Magkatulong silang nagukay. Kahit nararamdaman nila ang init, maamos na ang mukha ni Eloy dahil sa uling na naipupunas niya sa kanyang balat. Gamit ang matulis na kahoy sa pagdudukal ng lupang tumigas dahil sa apoy. Ilang saglit lang sa matyaga nilang pagtutulungan ay nakita na nila ang maliit na itim na baul na kasing lapad lang ng palad ni Lola Saling. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magtayo ng bahay nang wala ito. Baka naman po, Lola, yan pa po ang dahilan ng nagdadala sa atin ng kamalasan. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Dahil ito ang nagbibigay buhay sa akin para mapanatili ang aking lakas. Isa pa, para ito sa taong tagapangalaga sa mutyang ito. Pwede ko po ba makita, Lola? Hindi mo pa ito pwedeng makita. Hanggat hindi ko pa ito naililipat sa iyo. Ano po? Bakit po ako? Dahil ikaw talaga ang tagapangalaga nito. Bata ka pa lang nakatakda ka na sa mutya. Kusang nilipat sa iyo ang mutya sa sandaling umalingaw-ngawang tambol-lata sa harap ng mga halimaw. Naku, ayaw ko po, Lola. Hindi ko po yan matatanggap. Hindi mo na matatakasan ng nakatanda, Apo. Itinago ni Lola Saling ang maliit na baul sa likod nito.
sabay silid sa bulsa. Kahit hindi naman seryoso si Eloy na tingnan ang itsura ng mutya, nagpasya na silang iwanan ang nasunog nilang tirahan at naglakad papalayo, habang bagsak ang mga balikat. Maya-maya pa ay pinasok na nila ang madilim na kagubatan, na ang tanging liwanag na makikita nila sa daan ay ang liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Ilang minuto na nilang binabagtas ang gubat, hanggang sa pag-ahon ng bundok ay hindi na napigilan ni Eloy na hindi magtanong sa matanda. Lola, saan po ba tayo pupunta? Malapit na po magliwanag eh. Hindi ko pa po alam kung saan nyo dadali ng mutya. Aalis na po ba tayo sa baryong ito? Hindi, Eloy. Dahil dito na muna tayo pansamantalang maninirahan. Kailangan lang nating balikan ang mga naiwan kong mga sandata sa kwebang natagpuan ko. Nang maghanap ako ng mga baboy ramo, siguro naman hindi na nila masusunog ang mga bato. Wala na silang magagawa para palayasin pa tayo. Pero sa ngayon, may kailangan pa tayong gawin. Pero gabi-gabi po nagdoronda ang mga tanod ni Kapitan Tano. Baka po mas lalo tayong pagbintangan na tayo ang mga aswang na madalas na kumakain sa mga alaga nilang hayop. Pati ang pagkamatay ng mga buntis, baka sa atin pa rin po ibintang. Alam mong walang katotohanan ng mga ibinibintang nila sa atin. Hindi tayo mga aswang, kaya hindi tayo dapat matakot. Hindi nila alam na tayo ang manunugis ng aswang na nanggugulo sa kanila sa gabi. Hindi ko rin alam kung bakit. Sa kabila ng kabutihang ginagawa ko para sa kanila, ay masamang nilalang pa rin ang tingin nila sa atin. Kung minsan, nawawalan na ako ng ganang tulungan sila. Kaya lang hindi ko matiis na may namamatay na tao ng dahil lang sa mga aswang. Pero matagal na po tayong nagpapalipat-lipat ng tirahan, Lola eh. Ni minsan, wala pa po tayong nakikita mga aswang kung ano ang kanilang mga totoong itsura. Dahil hindi kita isinasama sa tuwing naghahanap ako ng mga aswang. Kaya huwag mo nang hangarin na makita pa sila. Bilisan mo na ang paglalakad habang maliwanag pa ang sikat ng buwan. Saka lang napabaling ang atensyon ni Eloy sa daan na bahagyang nasisikatan ng liwanag ng buwan. Ilang minuto pa ang kanilang ginagawang paglalakad, hanggang pagsapit sa kakahuyan, biglang napahinto sa paglakbang si Lola Saling at mabilis na hinila siya sa kanyang braso. Halata ang pagmamadali sa mga hakbang na parang may nararamdaman itong kakaiba. Sandali po, Lola. Naiwan ko po yung tsinelas ko. Bakit po tayo nagmamadali? Huwag ka na maraming tanong. Basta bilisan mo ang paglalakad. Saka na lang natin balikan ang sapin mo sa paa. Wala nang oras para balikan mo yan. Teka, bakit mo iniwan ang isa mo pang tsinelas? Sayang po kasi, Lola. Kung may makakapulot po ng isang tsinelas ko nang walang kaparis, hindi rin mapapakinabangan. Kaya iwan ko nilang yung dalawa. Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong alam. Ang dahan-dahang pagkakbang ng mga paa ni Eloy ay nauwi sa pagtakbo para mas lalong makaalis sa lugar na yon. Panay din ang linga sa paligid ni Lola Saling na mas sinigpitan pa ang kapit sa kanyang mga kamay. Namumula na rin ang kanyang balat dahil sa pagbaon ng kuko ni Lola Saling. Halata ang takot sa nanginginig nitong braso. Maya-maya pa ay tumambad sa kanilang dinaraanan ng isang nilalang na abala sa pagkain ng hayop. Nakikikisay ang usa sa lupa habang sinisibasib ang dugo ng usa ng nilalang na nakadapang nakakagat sa liig ng hayop. Sarap na sarap ito sa paghigop ng dugo, habang ang mga kuko sa kamay ay nakabaon sa tiyan ng usa. Hindi nito nararamdaman ang presensya ng maglola. Napapalunok ng laway si Eloy habang pinagmamasdan ang paraan ng pagkain ng aswang sa kaawa-awang hayop. Lalo na ng pagwakwak nito sa tiyan ng usa gamit ang matutulis na kuko. Humakbang sila paatras habang naririnig nila ang tunog ng pagmuya ng halimaw sa lamang loob ng usa. Parang makunat na may tunog ng ngiping nag-uumpugan. Pero bigla silang tumilapon sa damuhan habang ang kanyang lola ay bumagsak sa ugat ng puno. Nasundan ni Eloy ang pinagmulan ng pag-atake sa kanila.
Halata ang gulat sa mukha ni Lola Saling dahil wala silang naramdamang presensya ng isa pang aswang sa kanilang likuran. Isang nilalang na may mabangis na mukhang paniki ang nakatayo sa unahan ng kanilang dinaraanan. Tumigil na rin sa paglapa ang kasama nito at tumayong lumapit sa kanila. Tumutulo ang malapot na laway sa bibig. Ang mga mata ay kasimpula ng sariwang dugo na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Dahil madilim ang bahaging kinatatayuan ng halimaw, tanging ang kumikislap lang nitong mga mata ang nagbigay palatandaan kay Eloy na aswang ang nanakit sa kanila. Nakita niyang bumabangon pa lang ang kanyang lola mula sa pagkakabagsak nito sa lupa. Lola, tulungan niyo po ko. Huwag ka matakot, Eloy. Halika, tumayo ka. Humakbang pasulong ang dalawang halimaw na ang agwat sa kanya ay dalawang dipa. Pangiwi-ngiwi ang mukha ng halimaw na parang natutuwa sa kanila. Nang hindi makagalaw si Eloy sa sobrang takot, patakbo siyang nilapitan ni Lola Saling. Humarang ito sa unahan niya at matapang na pinagbabantaan ang mga halimaw. Huwag kayong lalapit. Lola, sakit po ng likod ko. Bumangon ka, Apo. Bilisan mo. Umalis ka na rito. Ako nang bahalang humarap sa mga halimaw na ito. Kunin mo itong mutya sa bulsa ko. Baybayin mo ang daan. Sa dulo nito, nandoon ang kuwebang sinasabi ko. Bilis! Takbo na! Hindi ko hayaan makatakas ang batang yan. Siya ang kailangan ko, hindi ikaw, tanda. Akin ang mutya, habang mabait pa ako. Mamamatay na muna ako bago niyo makuha ang aking apo. Lalong-lalo na ang mutya. Hindi ka pa rin nadadala. Minsan na kitang kinunan ng mahalagang tao sa buhay mo. Hindi ka pa rin natatakot sa akin. Akala mo ba ay magtatagumpay ka sa pagtakas sa batang yan? Ikaw ang hindi magtatagumpay. Malapit ko nang putulin ang sungay mo. Makikilala rin kita, halimaw ka. Lola, bakit ganyan pong itsura nila? Parang taong daga na ang mga pangilay kasi nga ba ng mga daliri. Natatakot po ko, Lola. Umalis na po tayo rito. Bakit po gusto nilang makuha ko? Huwag na matigas ang ulo mo, Apo. Hindi siya nag-iisa. Marami silang nag-aabang sa katawan mo para gawing pagkain. Bilisan mo, tumakbo ka na. Dalhin mo ang mutya. Bilis! Halos ipagtulakan ni Lola Saling si Eloy para lang makatakas sa halimaw na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Humakbang pa ang aswang na ang itsura ay mas mabangis pa sa asong ligaw. Umangil ito na parang tunog ng paniki. Mas malakas na nakabibingi ang nililikha nitong tunog. Lalong nakadagdag sa kilabot ng katahimikan ng gabi ang nag-iisang huni na ngayon lang narinig ni Eloy. Ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na! Ayoko po. Hindi ko po kayo iiwan, Lola. Huli na para humakbang papalayo si Eloy dahil mabilis na silang inatake ng aswang. Nadakot na nito ang kanyang leeg habang si Lola Saling ay muling tumilapon sa damuhan. Nabitiwan na matanda ang matulis na kahoy na ginamit nila kanina na pambungkal sa lupa. Para itong papel kung ipaghampasan ng isa pang nilalang na lumapa sa usa. Pero kitang-kita niya kung papaano lumaban si Lola Saling. Nagawa nitong makipagsabayan sa aswang. Sinuntok nito ang halimaw sa sikmura. Hindi tumigil ang matanda sa pagganti ng pag-atake dito. Hanggang nadampot na nito ang matulis na kahoy. Ubod lakas nitong ibinaon ng kahoy sa nakahigang aswang. Ibinaon ni Lola Saling ang kahoy sa pamamagitan ng patalo nitong pagtarak sa dibdib ng kalaban. Nanginginig ang kamay ng aswang na pilit inaalis ang kahoy sa dibdib nito. Katapusan na ang pambibiktima mo kasama ng pinuno mo! Binalingan ni Lola Saling ang aswang na may dakot sa leeg ni Eloy. Sinipa ni Eloy ang masilang parte ng katawan ng aswang. Pero dahil sa maikli ang kanyang mga paa, ay nauwi lang sa wala ang pagpupumiglas niya. Napansin niyang dahan-dahang lumalapit si Lola Saling sa gawin nila. Nang lilingon na ang halimaw, ay mabilis na tinakbo na matanda ang kinatatayuan ng aswang. Nakita niyang hinampas na matanda ang ulo ng aswang. Kasabay ng pagpalo sa brasong may tangan sa leeg ni Eloy. Sa galit ng halimaw, sa ginawa ni Lola Saling, sa sobrang sakit ng pagkakahampas ng matanda sa braso nito, naihagis ng nilalang ang katawan ni Eloy, kasama siyang bumagsak sa damuhan.
Naramdaman niya ang masakit na pagtama ng kanyang katawan sa matigas na puno ng kahoy. Maliksing kumilos sa matanda. Para makakasunod nitong inatake sa muka ang nilalang na umatake sa kanila. Nang makakuha ng pagkakataon ng aswang ay hindi kinaya ang lakas na matanda. Bigla itong nag-anyong malaking paniki. Mabilis itong lumipad para tumakas. Bago nawala ng malay si Eloy ay nakita pa niya kung paanong umiiyak na lumapit sa kanya si Lola Saling. Sa katuluyang nagdilim ang kanyang paningin. May hinang yugyog sa balikat ang naramdaman ni Eloy. Pagmulat niya ng mga mata, si Lola Saling ang katabi niyang nakatunghay sa kanyang mukha. Masaya itong iniabot sa kanya ang mainit na sabaw ng nilagang karne ng baboy ramo. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon dahil inisip niyang panaginip lang ang lahat. Pero nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang leeg, maging ng kanyang likod, ay nagtataka siyang napatingin sa mukha ni Lola Saling habang hawak ang baon ng niyog na may lamang umuusok na sabaw. Paano po tayo nakaligtas sa aswang na yun, Lola? Napuruan ko siya sa ulo kaya naman nakatakas tayo. Bigla siyang nag-anyong paniki. Ang mahalaga, nakapatay ako ng isa. Sapat na para malaman nilang palaban tayo at hindi tayo natatakot sa kanila. Alam mo bang pinag-alala mo ko kanina? Akala ko'y nasaktan kang mabuti nang mawalan ka ng malay. Takot na takot ako, Apo. Akala ko'y mawawala ka na sa akin. Nasaan na po kaya ang halimaw, Lola? Hindi ko alam, Apo. Inuna kitang iligtas kaysa makita kong napatay ko ba ang halimaw na yon. Natitiyak kong dito lang sa baryong ito naninira ng aswang na yon. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang pinuno ng mga aswang. Kung may iba siyang nabiktima, maaring sa atin na naman ibibintang ang kamatayan ng taong sinaktan nila. Kaya sa susunod na maghaharap kami, sisiguraduhin kong mapapatay ko na siya. Inilingan ni Eloy ang kanyang paningin sa buong paligid. Nakita niyang nasa loob ito ng kuweba. Dahil sa dingding na bato na may nakadikit pang mga lumot. Maging ang konting tubig na umaagos doon ay lalong nagpalungkot sa kanyang pakiramdam. Pero nang makita niya ang isang sulpit, tambol na gawa sa lata, muli siyang napatingin sa mukha ni Lola Saling. Matagal na raw ang kuwebang ito. Panahon pa raw ng unang digmaang pandaigdig. Isa sa mga kuwebang pinagtaguan ng mga tao laban sa mga dayuhan. Ligtas na tayo dito, Apo. Sige na, higupin mo na ang sabaw ng niluto kong baboy ramo. Kaya lang walang asin yan dahil wala ngang natirang sangkap sa nasunog nating tirahan. Si Lola naman, sanay na po kung walang lasa. Kasi sabi nyo, masama ang asin sa katawan ng tao at ito ang sikreto nyo para mas lalo pong humaba ang buhay ninyo. Nakita ko po kayong nakipaglaban sa mga aswang. Para po kayong bata pa sa liksi ninyong kumilos eh. Katulad nga ng sinabi ko, pansamantala lang ang lakas ko. Dahil nasa akin pa ang mutya. Kung ganun po, Lola, may kakayahan din kayong lumipad? Jesus Maria Joseph, Apo, kumain ka na nga lang at baka kung saan pa mapunta yung usapan natin. Natawa na lang si Lola Saling sa mga sinabing yon ni Eloy. Matagal na panahon nang hindi siya nakatikim ng pagkaing may lasa ng asin. Kasi gusto niyang humaba rin ang kanyang buhay. Lalo na kapag kumakain siya ng mga gulay. Sinabuan lang yon at walang ibang halong pampalasa. Kaya kung minsan kapag nakakatikim siya ng may lasang pagkain, nakakaramdam na siya ng pagsusuka dahil para sa kanya, ito ang pagkaing may masamang lasa. Naparami ang higop niya sa sabaw ng baboy ramo. Alam niyang habang natutulog siya ay nangaso ang matanda para may mailagay lang sa kumakalam niyang sikmura. Masarap magluto si Lola Saling kaya naman ganado din ng matanda na ipaghain siya ng mga pagkaing madalas niyang kinakain. Napansin din niya ang maliliit na sugat sa katawan ni Lola Saling. Dala ng pag-aalala ay nayakap niya ang matanda. May kailangan ka pa ba, Apo? Mukhang naglalambing ang apo ko, ah. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Saan naman po tayo pupunta, Lola? Baka po makasalubong na naman natin yung mga aswang o di kaya ang tanod na si Kapitan Tano. May gusto lang akong alamin sa bayan.
Hindi mapapalagay ang loob ko kung iiwan kita dito. Isa pa, may hahanapin lang akong tao na pwedeng makatulong sa atin. Pero doon din po nakatira ang mga taong nanggigipit sa atin eh. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Ang tao po bang pupuntahan natin ay makakatulong sa pag-aanap ko po sa mga magulang ko? Oo. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Malay mo, kung doon tayo makahanap ng pansamantalang matutuluyan, ilalapit natin ang ating mga sarili sa kuta ng kalaban. Maghanap na po ba tayo ng matitiran sa bayan? Oo. Kapag nakasiguro na ako sa mga hinala ko. Sige na, ubusin mo na iyang pagkain. Babalik tayo sa kuweba kung kailangan na uli natin ng mapagtataguan. Kukunin ko lang ang aking mga sandata na madalas kong gamitin laban sa mga aswang. Umpisa pa lang ito, Apo. Marami pa tayong pagdaraanan. Isang lata lang po ng gatas ang sandatang tinutukoy ninyo, Lole. Ano pong magagawa ng tambol sa mga aswang na may kakayaan pong lumipad? Hindi naman po yun makakapatay ng aswang, Lole. Bukod pa sa tambol kong ito, Apo, meron akong sulpit na gawa sa kawayang pinatigas ng apoy. Magugulat ka sa husay ng mga sandatang yon. Lalo na ang sulpit na may kakayahang magpatigil sa daloy ng dugo ng aswang. Patitigilin nito ang paghinga ng nilalang na tatamaan ito. Paano po kung maubos ang balang gawa sa kawayan, Lola? Pwede ang kahoy o sanga ng puno. Magaling ka lang umasinta sa kanilang katawan, wala na silang ligtas. Kaya nga, matagal ko nang itinuro sa iyo ang paggamit nun. Subok mo na ang husay ng sandata. Ang totoo po nagugulan ako sa mga nangyayari. Bakit po mas gusto nilang makuha ako sa inyo? Ano pong meron sa akin? Dahil sa pamamagitan mo, Apo, magagawa nila akong pasukuin. Kasama ito sa buhay ng isang pagiging manunugis ng aswang. Hahanap sila ng paraan para mahanap ang kahinaan ko. Ikaw lang ang nag-iisa kong kahinaan. Idagdag pa na alam nilang ikaw ang nakatakdang magmamana ng mutya. Isang tagapagbantay ng mutya ng buhay na magagamit nila para magpalakas ng hukbo. Hindi na nagtanong si Eloy sa matanda. Inubos niya ang laman ng bao na pinaglagyan ni Lola Saling ng sabaw. Kalat na ang liwanag sa labas nang sila ay magsimulang maglakad papunta sa bayan. Ilang minuto rin ang kanilang ginugol para marating ang kabahayan. Pagdating nila roon ay agad napansin ni Eloy ang kakaibang kilos ng mga tao. Lola, bakit po ganyan sila makatingin sa atin? Madalas naman po tayong magpunta sa lugar na ito pero iba po ngayon. Para pong gusto nilang kainin tayo ng buhay. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi ka pa ba nasasanay na madalas tayong ituring na ganyan ng mga tao? Hindi sila ang ipinunta natin dito. Tara na, bilisan mo na ang paglalakad. Hawakan mong mabuti ang sulpit. Pati po ang kanilang mga bintana, pintuan. Kung pagsaran po nila tayo ng bahay, parang may nakakaawa tayong sakit. Takot na takot sila sa pagpunta natin dito, Lola. Bumalik na lang kaya tayo. Hanggat wala tayong ginagawang masama at wala tayong sinasaktang tao, hindi ka dapat matakot sa kanila. Sila pa dapat ang magpasalamat sa atin dahil iniligtas natin sila sa mga aswang. Ipinagpatuloy ni na Lola Saling at Eloy ang paglalakad nang biglang may nagsaboy sa kanila ng tubig. Nagsisisigaw ang babaeng may hawak pa ng timba. Habang pinagmumura silang pinalalayas, sinabi nitong salot daw sila ng kanyang lola. Hindi pa nga ito nasiyahan, nagtawag pa ito ng mga kasama para lang pagtulungan silang saktan. Ipinagmamalaki ng babae ang pagbuhos nito ng tubig sa kanila. Malamig ang naramdaman ni Eloy, lalo na at umihipa ang hangin na nagpanginig sa buo nilang katawan. Dumikit ang manipis na tela ng damit ni Eloy sa manipis niyang katawan. Akma na sanang kukuha ulit ang babae ng tubig, malakas na nagsalita si Eloy. Tama na po. Bakit kayo ganyan?
Para kayong mga hindi tao Ang sama po ng mga ugali ninyo. Para kayong walang mga anak. Mga baluktot po ang isip nyo. Ang lamig-lamig po. Binuhusan niyo pa kami ng tubig. Dahil sa sinabi ni Eloy, mas lalong nagalit ang babae. Ibabato sana nito ang hawak na timba nang biglang may humarang na lalaki. Kung titingnan ay nasa edad 45 taong gulang na ito. May kwintas sa leeg at taling panyo sa ulo. Nahawakan ng lalaki ang timba at ibinalik ng bato sa babae. Galit nitong sinermonan ang aling nagbuhos ng tubig kina Eloy at Lola Saling na yakap ang sariling katawan dahil sa lamig. Sumusobra na kayo sa kasama ng ugali nyo Kanina ko pa kayo tinitingnan Pati ang matandang ito sinaktan nyo. Wala kayong karapatang manakit ng tao Hindi nyo sila dapat husgahan. Dahil hindi nyo pa sila lubusang nakikilala. Kung makatawag kayo ng salot, parang wala kayong naging kasalanan Hindi pa naman ninyo napapatunayang aswang ang matandang ito. Bakit kailangan nyo pang idamay ang bata sa galit ninyo? Biglang sumingit sa usapan ng kadarating pa lang na si Kapitan Tano. Kasama ang mga tano nitong may mga dalang batuta. Aswang ang matandang yan. Kaya ko yung patunayan. Wala lang akong makuhang ebidensya na makapagpapatunay na sila talaga ang aswang na madalas na pumapatay sa mga buntis dito. Pati sa mga alaga naming hayop. Isa ka pa, Kapitan. Dapat ikaw ang magpatupad ng katahimikan dito sa baryo Ikaw pa ang pasimuno. Kaya ko nga ito ginagawa Hanggat nandito sa lugar namin na matandang yan, palagi kami magkakagulo. Hanggat wala kayong nakikitang ebidensya, hindi nyo pwedeng pagbintangan ng matanda. Sa inyo namang gawin ang ginagawa ninyo sa kanila, ano naman ang mararamdaman ninyo? Bakit ka ba nakikialam dito? Sampid ka lang naman sa lugar na ito. Hindi ka rin naman taga rito Nakabili ka lang ng bahay sa dulo kung umasta ka, parang ikaw na ang kapitan. Akala mo yata, kababaryo mo na kami Lintik. Baka nga kasabot ka ba ng matandang ito Baka may lahi ka ring aswang. Paano kung sabihin ko sa inyo na may minamatsagan din akong aswang dito? At hindi ang matandang itong aswang na tinutukoy ko. Sino ka ba talaga? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, alam ko kung ano ang ginagawa ko. At nasa panig ako ng tama. Ikaw, Kapitan, saan ka ba nakaanib? Abat! Kung ayaw niyong tanggapin ang maglola na ito, ako ang tatanggap sa kanila. Ayos lang kami. May mga tao kasing sumunog sa bahay namin sa gitnang kagubatan. Kaya kami nakarating dito. Kagabi naman, bigla kaming inatake ng aswang pero walang gustong maniwala sa amin. Ang masakit, kung sino pa ang inaasahan naming tutulong sa amin, ay siya pa ang nanguna sa pagsunog sa bahay namin. Wala kaming kasalanan para palayasin kami sa aming tirahan. Totoo po, nakita't nakausap ka po namin, Kapitan. Ikaw po'y nagpasunog sa bahay namin Masaya pa nga po kayo kasama ng mga tao. Hindi ko naman tinatanggi yun Tama lang yun sa inyo. Dapat po, alam niyong labag yun sa aming karapatan bilang tao. Natutunan ko po na may mga karapatan din po kami. Imbis magalit si Mang Delo sa pagsingit ni Eloy sa usapan ng mga matatanda, ay natawa pa ito. Ang talino po ng apo ninyo, Lola. Iminulat ko lang siya sa katotohanang nagaganap sa baryong ito. Nakaranas na siya ng iba't ibang klaseng kalupitan. Kaya naman nasanay na siya sa mga lengguwahe nating matatanda. Wala akong pakialam. Gusto pa naming mabuhay kaya hindi ka namin matatanggap dito. Isa ba, maliit lang ang baryong ito. Bakit ba pinagsisiksikan nyo ang mga sarili nyo dito? Makakalis na kayo! Sagot ko sila. Kapag may nagawa silang mali, ako mismo ang magpapalaya sa kanila. Sino ka ba para utusan ako sa mga gagawin ko? Isa akong albularyo. Kaya alam kong mas kailangan ako ng mga tao rito. Kumpara sa inyo, na walang ibang ginawa kundi ang mangutong ng perang pinaghirapan ng iba. Abat, pinagbibintangan mo ba ako? Magdaan-daan ka sa pananalita mo kung ayaw mong itumba kita rito. O, kita mo na. Masakit ang mapagbintangan, ano? Anong pakiramdam? Kung sa bagay hindi ka masyadong masasaktan dahil hindi bintang yon, kundi totoo. Manahimik ka nga! Kung ayaw mong patigaw palayasin ko!
Habang pinagmamasdan ni Eloy ang mga palitan ng sagutan ng mga kalalakihan sa harap niya, ay hindi niya maiwasang hindi magtaka. Bakit ba parang kakaiba ang mga pagkatao ng nasa harapan niya? Parang may hindi siya alam sa pinaghuhugutan ng galit ng dalawang lalaking nag-aaway sa pagtatanggol sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, siguro ito ang taong hinahanap ni Lola Saling na makakatulong sa kanila. Palayasin niyo sa harapan ko ang lalaking ito. Isama niyo ang maglola. Inuubos nito ang pasensya ko eh. Hahawakan na sana ng mga tanod si Eloy nang hawakan ito ng lalaki sa braso. Pinilipit nitong patalikod ang kamay ng tanod na humawak sa braso ni Eloy. Ganon din ang mga tanod na sabay-sabay na lumapit sa kanila para ipagtabuyang palayo silang dalawa ni Lola Saling. Walang makalapit dahil bawat pagsugod, isa-isa rin bumabagsak ang tanod sa lupa habang namimilipit sa tama ng kamao sa mga katawan nito. Naging maagap kumilos ang tagapagtanggol nila. Napakahusay nitong makipaglaban. Suntok sa sikmura at sipa sa muka ang inaabot ng mga tanod ni Kapitan. Magkakasabay rin ang pagbagsak sa lupa habang putok ang labi at busagra ang nguso. Nagsimula ng magsilabasa ng mga tao para manood sa labanan sa pagitan ng dayo at tanod ni Kapitan. Maya-maya pa ay nakita ni Eloy na kapwa namimilipit sa sakit ng tiyan ng mga tanod. Nakagulong sa lupa habang ang mukha ay halos mapuno ng dugo. Napasigaw si Kapitan sa matinding galit. Hindi nakaimik si Kapitan na biglang namutla ang labi. Hindi ito makapaniwalang napabagsak ng lalaki ang lahat ng mga tanod nito. Kanya-kanyang daing na hindi makatayo. Sa unang pagkakataon, humanga si Eloy sa isang lalaki na may mahusay na kamao. Sa isip niya ay nakahanap rin siya ng katapat ni Kapitan Tano, na balang araw ay matutulad siya rito. Napatras si Kapitan at hindi na sinubukang lumaban. Mga inutil kayo! Mga walang silbi! Siguro naman, pwede nang tumira sa bahay ko, maglola. May araw ka rin! Ipinahaya mo ako sa mga tao rito! Babalikan kita! Lalo ka ng Lola Saling! Tumigil ka! Para kang hindi kapitan sa asta mo! Ikaw ang dapat na magbayad! Wala kang karapatang manatili sa baryong ito! Ikaw ang dapat na umalis! Matapang ka lang dahil nakahanap ka ng taong mauutunin nyo para ipagtanggol kayo! Sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ito! Nakahanap din po kayo ng katapat! Tama lang po yan sa inyo! Dinuro muna ng hintuturong kaliwang kamay ni Kapitan si Eloy bago inalalayan ng lalaki si Lola Saling sa paglalakad papunta sa dulo ng daan sa kinaroroonan ng kubo. Malayo sa kapitbahay na may malawak na bakuran. Habang hindi inaalis ni Eloy ang tingin sa lalaking tumulong sa kanila. Nang makalapit sa bahay ay sakalang napagmasdan ni Eloy ang itsura ng kubo. Gawa yun sa kugon at kawayan. May silong na may hagdanan na may 3 baitang sa balkonahe. Hindi masyadong malaki, pero mas maganda yun kumpara sa nasira nilang bahay, na bukod sa tagpi-tagpi ay gawa lamang yun sa dahon ng nyog. Magpahinga muna kayo. Para po kasing napansin kong may mga sugat kayo sa katawan eh. Ikukuha ko na lamang po kayo ng pampalit na damit sa nabasa niyong kasuotan. Maraming salamat, Nelo. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahusay ka pa rin pagdating sa pakikipaglaban. Salamat sa pagtulong mo sa amin ng apo ko. Mang Delo ang pangalan niya, Lola? Siya po ba yung sinasabi niyong tao na kailangan nating hanapin? Oo, Eloy. Utang natin sa kanya ang pagtulong niya. Nako, kasama po yun sa tungkulin ko. Tsak na matutuwa ang asawa ko kapag nalaman niyang nakabalik na kayo. Salamat ulit, Nelo. Huwag na po muna kayo magpasalamat sa akin. Hindi pa po kayo ligtas sa malupit na si Kapitan Tano. Sige po, simula po sa araw na ito, ay dito na muna po kayo titira. Narinig ko po ang ginawa sa inyo ng mga walang yang yon. Nang mawala sa kanilang paningin si Mang Delo, ay nagtatakang napatingin si Eloy sa mukha na matanda. Halatang nanginginig ang katawan dahil sa malamig na tubig sa katawan. Lola, ang swerte po natin, oh.
May nakilala tayong mabait na lalaki magtatanggol sa atin laban kay Kapitan. Gano'n na po ninyo katagal nakakilala si Mang Delo? Gusto kong makilala mo siyang mabuti. Nararamdaman kong malaki ang may tutulong niya sa atin. Saka napapansin ko, parang masyado ka na yatang maraming tanong. Gusto ko lang pong malaman lahat, Lola. Lalo na kung anong tulong ang magagawa po ni Mang Delo sa atin. Wala naman po akong sakit eh. Bakit kailangan po natin ng isang albularyo? Tulong para sa pagpuksa sa mga aswang na hukagan. Hukagan? Ano pong hukagan? Ang hukagan ay isang nilalang na umatake sa atin kagabi. Kaya kailangan natin ng tulong niya. Dahil si Delo ang may alam sa bisa ng tambol na lata at sulpit. Bukod pa ron, siya ang tagapagbantay mo laban sa mga magtatangkang umagaw sa mutya. Ang nilalang pong nakasagupan natin kagabi na kahawig ng daga ay isa pong hukagan. Pero tao po ang kanyang katawan. May sungay sa gitna ng kanilang noo. Mabalahibo rin po ang kanilang mga balat eh. Yung aswang po ang totoong pumapatay ng mga babaeng buntis. At dahil po sa kanila, kaya tayong nagdurusa. Ano pong magagawa natin laban sa kanila? Ibigay na lang po natin kaya ang mutya, Lola, nang hindi na po nila tayo guluhin. Marami na ang nagbuwis ng buhay para sa mutya. Para mapanatiling hawak ito ng may busilak na puso. Hindi ito pwedeng mapunta sa mga aswang. Pero sa atin naman po binibintang ang kasalanan ng mga hukagan eh. Tayong masama sa mata ng mga tao. Lola, bakit po ako? Dahil nasa antas ka ng tamang edad para magbantay sa mutya. Isang batang hindi pa nakakagawa ng maraming kasalanan. Nakatakda ka ng mga laga ng mutya. Kung hindi mo ito gagawin, mas marami pang mga buhay ang mga nganib. Maya-maya pa ay nakabalik na si Mang Delo. May dala na itong mga damit sa kaliwang kamay. May hawak din itong maliit na baul na may lamang mga gamot para sa sugat nila. Nabanggit nitong isa itong albularyo kaya gamit yun ni Mang Delo sa panggagamot. Magpalit na muna kayo ng damit bago ko gamutin ang mga sugat ninyo. Tsak na, nagugutom na rin kayo. Kaya lalabas muna ako. Wag po kayong lalabas hanggat hindi ko po sinasabi ha. Hindi kayo ligtas sa labas, lalo ka na Eloy. Inilapag ni Mang Delo ang dala nitong maliit na baul sa lamesang gawa sa kawayan. Nalantad ang mga boteng may iba't ibang kulay na isa-isa ring inilabas sa lagayan. Ano pong klase mga bote yan, Mang Delo? Mga langis na gawa sa iba't ibang klase ng bulaklak. Katas ng bulaklak ng ilang-ilang at sampagita. Basta may mga mababangong amoy ng bulaklak. Kontra sa mga amoy ng mga aswang para hindi maamoy ang mga sugat natin. Kaya po pala nagtatanim kay Lola ng mga namumulaklak na halaman. Kontra din po pala yun sa mga aswang. Oo, apo, tama ka. Tama si Lola Saling kaya sabihan niyo ako kapag tapos na kayo magpalit ng damit ha. Lumabas lang saglit si Mang Delo para makapagpalit ng damit si Lola Saling. Ilang minuto lang ang lumipas, pagbalik ni Mang Delo ay may dala na rin itong pagkain para sa kanila. Ginamot muna nito ang mga sugat nila bago sumabay sa kanilang pagkain. Nang matapos sa pagkain ay nagpaalam sa kanila si Mang Delo. Aalis po muna ako. Pupuntahan ko lang yung asawa ko para ibalita sa kanyang nandito na kayo. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay. Isarado niyo ang pinto, maging ang mga bintana, ha? Sige, mag-iingat ka, Delo. Tango lang ang itinugo ni Mang Delo sa paalala ni Lola Saling. Habang si Eloy ay nanatiling nakatingin lang na parang pinag-aaralan ang bawat galaw ni Mang Delo. Nang makalis ito, ay pumasok silang dalawa ni Lola Saling sa kwarto para magpahinga. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay hindi dinalaw ng antok si Eloy. Kaya naman bumangon siya para magpahangin sa labas. Yun ang kabilin-bili ng inutos ni Mang Delo sa kanya. Pero sumaway siya. Nakarating pa siya sa likod ng bahay ni Mang Delo. Sa puno ng mangga na may nakabitin na duyan na gawa sa uway. Saglit siyang nagpahinga roon.
Pero maya-maya pa ay naamoy niya ang kakaibang simoy ng hangin. Amoy na bubulok na laman ng tao. Masangsang na masakit sa ilong. Napabalikwa si Eloy ng pagkakahiga sa duyan. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bakuran. Ha? Baka guni-guni ko lang. Ha? Diyos ko! Isang aswang! Halos manlaki ang mga mata ni Eloy nang makita ang nilalang na nakadapo sa bubong ng bahay ni Mang Delo. Isang malaking paniki na ang mukha ay sa daga. Nagbabaga ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, habang ang bibig ay hindi maisarada sa nakatukod na 2 pangil nito sa bibig. Nanginginig ang kanyang tuhod na bigla siyang kinilabutan dahil sa paghuni nito na parang uwak. Napasigaw si Eloy sa sobrang takot. Nang pabulusok itong lumipad patungo sa kanyang kinaroroonan, dala ng pagkalito at sa hindi paggana ng kanyang isip, imbis pumasok sa bahay ay sa kagubatan pa siya nagpunta. Inisip niyang mahihirapan ng aswang sa paghabol sa kanya dahil sa mga nagtataasang mga puno. Ilang beses siyang nadapa sa pagtakbo. Pero nasusundan pa rin siya ng hukaga na patuloy na lumilipad sa himpapawid. Idagdag pa ang madilim na daan kaya mas lalo siyang nahirapang tumakbo. Muli siyang nadapa sa ugat ng punong nakaharang sa kanyang dinaraanan. Pagbangon niya ay nasa harapan na niya ang nilalang. Nakangisi itong humahakbang papalapit sa kanya. Mas tumindi ang amoy ng mabahong singaw ng hangin mula sa katawan nito. Huwag kang lalapit, Halimaw! Layuan mo ako! Bigla siya nitong dinambahan sa dibdib at mabilis na kinagat ang kanyang balikat. Hindi pa ito nasiyahan ay lumipat pa yon sa kanyang braso. Pilit pinaglalabanan ni Eloy ang malakas na aswang na walang tigil sa pag-atake sa kanyang katawan. Muling umalingaw-ngaw ang malakas niyang sigaw, habang pilit iniiwasan ang pangil ng aswang. Sa pagpupumiglas niya, ay nawalan siya ng balanse. Natumba siya sa lupa dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Dumapa rin ang aswang sa ibabaw niya at kumagat pa sa kanyang hita. Umuungol pa ang nilalang na parang nasasarapan sa lasa ng kanyang dugo. Gumuhit ang kirot sa pagbulwak ng mga dugong nanggagaling sa pinagbaunan ng pangil nito sa kanyang laman. Kahit anong pagpupumiglas ni Eloy ay wala itong balak na pakawalan siya. Dala ng kawalan ng pag-asa, kinagat niya ito sa balikat. Malakas niyang ibilaon ng ngipin sa laman nito. Napasigaw ng malakas ang aswang kaya nagkaroon ng pagkakataon si Eloy na makatakas. Mabilis siyang tumayo. Pinilit niyang makalayo kahit naninigas ang kanyang binti dahil sa tama ng kagat sa binti niya. Sakto sa gilid ng bangin, muli niyang naramdaman ang kalmot ng kuko sa kanyang likod. Lola! Tulungan niyo po ako! Lola! Pero walang nakakarinig sa malakas na sigaw ni Eloy. Ramdam na ramdam ang matinding takot sa boses niya. Mas lalong lumakas ang sigaw ng aswang nang makita ang masaganang dugo na umaagos sa kanyang sugat. Para itong nababaliw na akba na sanang uulitin ang pagkagat sa kanya. Nang mula sa puno ay may tumalon na isang babae. May hawak itong pana na may palaso. Saktong pagbagsak ng babae sa lupa ay inasinta nito ang aswang na nasa likuran niya. Tumama ang palaso sa dibdib ng halimaw at inulit pa yon sa binti. Halos tattarin ng pana ng babae ang katawan ng halimaw na umatake kay Eloy. Dahil sa pagkabigla sa bilis ng pangyayari, paluhod na bumagsak sa lupa si Eloy. Habang namamandid ang kanyang katawan dahil sa mga tama na kagat sa kanyang laman, kitang-kita niya rin kung paanong paulit-ulit na pinana ng babae ang nakahigang aswang sa lupa. Kumalat ang dugo sa damuhan, pati na ang mga tumalsik sa katawan ng babae. Bago ito lumapit sa kanya, nahalata ang pagod sa boses. Diyos ko! Anong ginagawa ng isang bata sa gubat na ito? Halika, kumapit ka sa braso ko. Sumampa ka sa likod ko. Baka maubusan ka na ng dugo. Tulungan niyo po ko, Ali. Ang sakit po. Oo, huwag ka muna magsalita. Lalong bumubulwak ang dugo sa sugat mo. Lakasan mo lang ang loob mo. Malapit lang ang bahay ko rito. Ano ba kasing ginagawa mo sa gubat na ito? Hindi mo ba alam na maraming nagkalat na aswang sa lugar na ito?
Piniling manahimik ni Eloy habang nararamdaman ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata, pati ang malakas na hingal ng babaeng may pasan sa kanya. Huwag ka matutulog. Mahihirapan akong gamutin ka dahil baka hindi ka na magising. Mabuti na lang at nagkataong nasa bahay ang asawa ko manggagamot. Ramdam na ramdam ni Eloy ang pag-aalala sa boses ng hindi nakikilalang babae. Ilang saglit pa ay naramdaman niya na parang pumasok sila sa isang bahay dahil narinig niya ang paglagit-ngit ng pinto. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ay parang nakikinikinita niya na maayos ang kubong pinagdalhan sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang malambot na higaan. Nawala sa kanyang tabi ang babae, pero ang yabag ng mga paa nito ay naririnig niyang nagmamadali. Pagbalik ay may dala na itong plangganang may tubig. Hindi niya magawang maimulat ang kanyang mga mata. Natatakot siyang makita ang itsura ng sugat na may malalim na tama ng kagat sa kanyang binti. Nakakuyom ang kanyang kamay na pilit pinaglalabanan ng sakit, habang ang paghila ng antok ay lalong nagbibigay pahirap sa kanya. Lilinisan ko muna itong sugat mo habang inihahanda ng asawa ko ang mga gamot para sa iyo. Konting tiis lang. Maya-maya ay may tutulong na sa iyo para matanggal ang lason ng hukagan. Kapag natapos na siya sa paglalagay ng gamot, tiisin mong huwag matulog. Kailangan matanggal sa sugat ang laway ng hukagan para hindi ka mahawa sa pagiging aswang. Makamandag ang kagat nila. Isang araw lang ay tinatagal ng tao para mabuhay. At mabuhay ka man, ay isa ka ng aswang na walang naaalala, kundi ang kumain ng laman loob ng tao. Sa pamamanhid ng katawan ni Eloy ay tanda na may laso na ang kanyang dugo. Naninigas ang kanyang binting may tama ng kagat. Maging ang kanyang daliri ay hindi na rin niya maigalaw. Mas lalo siyang natatakot nang maramdaman niya ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang pagbubula ng kanyang bibig habang umaagos ang malapot niyang laway, pati ang mainit na likidong gumuguhit sa kanyang sugat. Halos kapusin siya ng paghinga na ang pakiramdam niya ay katapusan na niya. Hindi na siya makapagsalita para humingi ng tulong sa babaeng nagligtas sa kanya. Bawat hagod nito ng basang tela sa sugat niya, pagpigil sa hinga ang nararanasan niya. Puro pag-ungol lamang ang kanyang nagagawa. Mainit na rin ang pakiramdam niya sa temperatura ng kanyang balat. Para siyang nilalagnat at sunod-sunod na nagsusuka ng malalapot na kulay itim na likido. Lahat ng paghihirap ay nararanasan niya. Sa dami ng tama ng kanyang kagat sa katawan, mas lalong nataranta ang babae sa paglilinis ng kanyang sugat, lalo na nang makita ang reaksyon ng kanyang katawan. Diyos ko, nakasan mo ang loob mo. Labanan mo ang laso ng laway ng hukagan. Patawarin mo ako kung nahuli ako ng dating. Kahit hindi nakikita ni Eloy ang mukha ng babae, nararamdaman niya ang mga luha sa mga mata nito. Nalalamig ang palad ng babaeng mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Maya-maya pa ay narinig niya ang pamilyar na boses ni Mang Delo. Punong-puno ng pag-aalalang sinapo ng palad nito ang kanyang noo. Ganon din ang umiiyak na boses ni Lola Saling. Hindi niya maisip kung papaanong nakarating ang kanyang lola sa bahay ng babaeng nagligtas sa kanya. Anong nangyari sa apo ko? Ako po ang dapat na magtanong niyan sa inyo, Lola. Kayo po ang kasama niya sa silid. Hindi niyo naramdaman na lumabas siya? Kaya nagkaganyan ng batang yan dahil sa katigasan ng ulo niya. Sinabi ko nang huwag lalabas ng bahay, pero hindi siya nakinig. Muli na naman po yata kaming mabibigo sa pagbabantay sa tagapangalaga ng mutya Masyado ako napagod sa 2 araw na walang tulog pagkatapos ng mga nangyari sa amin. Kaya naman nakatulog na ako ng mahimbing. Hindi ko na malayan na lumabas si Eloy. Tulungan niyo siya, nakikiusap ako. Iligtas niyo ang apo ko. Iligtas niyo. Nadala po ba ninyo ang tambol at ang sulpit? Mas makabubuting dito na muna kayo magtago ni Eloy, habang hindi ko pa nasisigurong ligtas kayo sa baryong ito. Naririnig ni Eloy ang usapan ng mga tao sa kanyang paligid. Kung pakikinggan ng mabuti, para bang matagal na silang magkakilala. Alam nila ang kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahihinang tambol ng tunog ng nanggagaling sa lata. Sa loob ng silid ng pinagdalhan sa kanya. Para siyang hinihila sa pagtulog.
hanggang mawala na ang kirot ng sugat niya sa kanyang katawan. Napalitan ng magaang na pakiramdam. Kaya naman nalaman niyang hindi basta-basang sandata ang nadala nila ni Lola Saling, kundi mabisang pangontra rin sa sakit na dulot ng lason sa kagat ng hukagan. Dahan-dahan niyang iminulat ng kanyang mga mata na indikasyon na nabawi na niya ang nawalang lakas. Nakita niya si Mang Delo. Abala ito sa paglalagay ng langi sa mga sugat niya. Habang ang babaeng nagligtas sa kanya ang siyang nagpupunas ng kulay puting tela sa mga dugong nakadikit sa kanyang balat. Si Lola Saling naman ay walang tigil sa paghampas ng patpat sa lata para lumikha ng tunog na nakakatanggal sa sakit na nararamdaman niya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ano bang pumasok sa isip mo na imbis na magtago ka sa bahay, sa gubat ka pa nagpunta? Natakot po kasi ako sa mukha ng paniki na umatake sa akin kanina eh. Kitang-kita ko po yung hukagan. Nasa bubong po siya ng bahay ni Mang Delo. Kaya po siguro mainit ang pakiramdam ko kanina eh. Dahil may mga nagbabantay po sa amin na aswang. Hindi ko po naisip na mas mapapahamak po ako kung pupunta ako sa gubat. Hindi ko po sinasadya na pag-alalanin ko po kayo. Matigas kasi ang ulo mo eh. Pinag-alala mo si Lola Saling. Paano kung hindi ka kagad natulungan ni Belinda? Hindi mo ba naisip na maaari kang mamatay sa ginawa mo? Pasensya na po, Mang Delo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Lola, bakit po ba gusto nila akong patayin? Kung hindi ang mga tao, pati ba naman sa mga aswang? Hindi ko po maintindihan eh. Ano po bang meron sa akin? Diyan ka napapahamak sa pagiging mausisa mo eh. Palagi kang maraming tanong. Delo, patayan. Huwag kang padadala sa damdamin mo. Eh nakakasuya na eh. Siya na nga ang tinulungan, siya pa ang ayaw makinig. Pasensya na po talaga. Nagkatinginan sina Aling Belinda at Mang Delo sa mga sinabi ni Eloy. Maya-maya pa ay si Lola Saling na ang nagsalita. Hindi ikaw ang totoong pakay nila, Apo, kundi ang mutyang iniingatan ko. Ililipat ko sa iyo yon kapag sumikat na ang unang pagbilog ng buwan. Ayaw ko po. Hindi ko po yung matatanggap dahil sa mutya 2 beses na po ako muntikan na mapahamak. Duwag po ako. Wala po akong kakayahang lumaban sa kanila. Umalis na po tayo dito, Lola. Ayoko na po dito. Natatakot na po ako eh. Hindi mo na matatakasan ang nakatakdang mangyari sa buhay mo. Kahit tanggihan mo pa ito, 2 lang ang pamimilian mo. Una ay kamatayan, pangalawa ay ang pagtanggap sa mutya. Pero para po sa akin, pareho lang po ang katapusan ng buhay ko ang mapipili ko eh. Siguro po, habang naghihirap po ako, masayang-masayang namumuhay ang mga magulang ko sa pag-abandon na po nila sa akin. Bakit naman napunta sa mga magulang mo ang usapan? Habang tumatagal po, mas naiintindihan ko pong hindi nila ako mahal. Wala silang kalam-alam na naghihirap po ko ngayon. Habang sila, masayang namumuhay sa malayong lugar, sa baryong tahimik, na walang aswang. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Eloy. Pumatak yun hanggang sa kanyang unan. Naramdaman niya ang awa sa haplos ng kamay ni Aling Belinda sa kanyang mainit na palad. Habang si Lola Saling ay tahimik lang na nagpapatunog ng mahinang tambol sa lata. Sa kabila ng pananahimik na matanda ay ang matinding pananakit naman ng tenga nito dahil sa tunog na naririnig mula sa tambol. Ito ang epekto sa matatandang may edad 70 taong gulang pataas. Kapalit ng ginhawa naman sa mga ugat ni Eloy. Napansin ni Eloy na dumudugo ang tenga ni Lola Saling. Hindi naman siya makabangon para tulungan ang matanda. Lola, ang tenga niyo po. Huwag mo kang alalahanin. Ang mahalaga, gumaling ka na. Makakatulong ang tambol sa pagkawala ng sakit na mga sugat mo. Ang sulpit na kawayan ay nasa ulinan mo. Matuto kang lumaban sa mga halimaw na gumagambala sa iyo. Patunayan mong hindi ka natatakot sa kanila. Pati po ba ako, Lola Saling? Yan din ang ituturo sa bata. Ang dapat sa kanya ay tahimik na buhay.
Hindi po ba kayo nag-alalang baka mapahamak ulit si Eloy? Ayaw ko na, itigil na po natin ito. Sawang-sawa na rin ako sa laban ng walang katapusan. Alam ko ang ginagawa ko at kung ano ang mas makabubuti sa apo ko. Kailangan niya matutong lumaban para sa buhay niya. Matanda na ako. Paano pa siya mabubuhay kung hahayaan niya ang mga hukagan? Dahil kung magaling siyang makipaglaban sa mga aswang, ay hindi niya sasapitin ang dami ng tama ng kagat sa katawan niya. Kahit ano pa po ang sabihin niyo, Lola, masyado mapanganib sa kanyang paggamit ng sandata laban sa mga aswang. Siguro naman may dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang mga magulang. Dahil para hangarin ang kaligtasan ng batang ito. Kaya nga po nandito kami ni Delo Nakahanda kami magbuwis ng buhay para sa kaligtasan niya. Hindi niyo ako mapipigilan. Ako ang tumayong magulang niya. Kaya alam ko kung ano ang dapat niyang gawin. Ang mutyang hawak ko ay hindi talaga sa akin, kundi nakalaan kay Eloy. Hindi ako pwede habang buhay na itago ito. Dahil kapag hindi ito napunta kay Eloy, magkakaroon siya ng malubhang sakit. Malaki ang responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Kaya tama lang na matuto siyang lumaban. Ano pong totoong kakayahan ng mga ukagan para pagandaan silang mabuti? Nakita ko po kasing may kakayahan ng aswang na mag-anyong paniki, daga, at kung ano pang naisin nilang gayain. Hindi ko lang po maintindihan, bakit po ako? Wala naman po akong dugong mandirigma para magmay-ari ng mutya. Hindi sila nanggagaya. Yun ang tunay nilang itsura. Ang tambol na pinatutunog ni Lola Saling ay ang bagay na kayang magpatigil sa galaw ng mga aswang. Sa ganoong paraan, madali mong maatake mga kalaban gamit naman ang iyong sulpit. Yun ang totoong dahilan kung bakit gusto kanilang patayin. Dahil para sa kanila, ang batang may edad 8, ang may kakayahang pagpasahan ng mutyang buhay laban sa kanilang lahat. Dahil ikaw ang bunga ng pagmamahalan ng dalawang lahi, isang normal na tao at isang hukagan. Po, Mabuting aswang ang ama mo, at kapag napunta sa iyo ang mutya, hindi ka matutulad sa tatay mo. Oo, apo, may dugo kang aswang kaya kung mapapansin mo, binibigyan kita ng mga pagkain walang sangkap na asin o bawang. totoo po ba yan, Lola? Oo, apo. Kaya sana sikapin mong maging mabuting tao. Kaya po ba nila tayo pinalalayas dahil alam nila? Wala silang alam sa totoong pagkatao mo. Ang alam nila ay hawak mo ang mutya. Para kang banta sa kanila. Malalaman mo kung bakit kanila gustong patayin sa sandaling matutunan mo ang mga orasyong magbibigay ng bisa sa mga sandatang yan. Tandaan mo na kapag nasa iyo na ang mutya, ay hindi ka na dapat titikim ng may asin. Dahil kapag nangyari yon, magiging isa kang halimaw na hindi maaalala ang taong nagpalaki sa iyo. Walang makakapigil sa pagiging aswang mo, kundi ang kamatayan lang. Bakit po alam niyong tungkol sa bagay na yan? Samantalang ako po, walang kaalam-alam sa mutya. Sino po ba kayo? Mag-asawa kami ni Aling Belinda mo. Bago kami magsama ay may mga tungkulin na nakaatang sa aming balikat. Yon ay ang protektahan ng may hawak ng mutya ng buhay, laban sa pinuno ng hukagan. Ako ang albularyo at si Belinda ang manunugis ng aswang, samantalang si Lola Siling ang nakatakdang mag-alaga ng mutya, habang hindi pa panahon para isalin sa iyo. Pero hanggang ngayon, ayaw naming mapunta sa iyo ang mutya ng buhay, dahil hindi na namin gugustuhin mangyari ang mga nangyari noon. Nabigo kami sa unang batang minsan na naming binantayan. Namatay siya sa kamay ng halimaw. Kung ganun po, talagang kayo po ang ipinunta namin ni Lola sa baryong ito dahil balak na po niyang humingi ng tulong sa inyo? Oo. Kasama si Belinda sa pagtupad ng tungkulin para protektahan ka. Kaya lang sa tingin ko hindi ka pa handa. Siguro mas kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga magulang mo. Huwag niyo akong pangunahan sa mga sasabihin ko sa apo ko. Sapat nang malaman niya ang tungkol sa pagiging dugong hukagan niya. Baka hindi niya kayanin ang matutuklasan niya. Napag-usapan na natin ito, hindi ba?
tutol naman ako sa pagbibigay ng mutya sa bata. Pero higit niyan dapat na malaman kung ano bang ipinaglalaban niya. Paano siya haharap sa mga aswang kung hindi naman niya alam kung ano ang dahilan kung bakit kailangan niyang patayin ng hukagan? Ipakita niyo sa kanya ang mutya. Karapatan na niyang tanggapin ang kapalaran niya. Ano pong kapalaran? Ano pong tungkol sa mga magulang ko? Hindi na nagawa ni Eloy na magtanong nang biglang may kumalsko sa dingding ng bahay ni Aling Belinda. Saglit na natigilan sila sa pag-uusap. Tahimik nilang pinakinggan ang ingay sa labas. Inihanda ni Aling Belinda ang pana habang magaan ang paa na maingat na humakbang papalapit sa pinto. Sumilip ito sa siwang ng dingding. Maya-maya pa ay nag-aalala itong napatingin sa kanila. Elo, ibangon mo si Eloy. Kailangan natin makalis sa bahay na ito. Sa silid sa ilalim ng lupa, doon tayo dadaan. Nasundan nila tayo. Matalas talaga ang pang-amoy ng mga halimaw na yan. Lola, dali niyo mga kakailanganin natin sa pagtakas. Halika Eloy, sumampa ka sa likod ko. Napapalibutan na tayo ng mga aswang. Pati ng mga alagad nilang asong ligaw. Natalian ko na ng tela ang sugat mo, kaya hindi mo masyadong mararamdaman ng sakit. Pagkasabi ni Mang Delo ng asong ligaw, ay may umalulong na mga aso sa labas. Kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng sigaw ng pinuno ng mga aswang. Uminit ang pakiramdam ni Eloy. Mataas pa rin ang kanyang lagnat. Masasakit ang mga sugat na pinilit niyang sumampa sa likod ni Mang Delo. Naunang bumaba sa silid si Lola Saling, habang dala ang bag na may lamang sandata. Kasunod si Aling Belinda na halata ang matinding pag-aalala sa muka. Mabilis silang tumakbo sa ilalim ng silid para baybayin ang makipot na daan patungo sa lagusan sa dulo ng pintong kanilang lulusutan. Pero hindi pa man sila nakakalabas ng pinto ay tumilapon na si Eloy kasama si Mang Delo na bumagsak sa lupa. Nakaabang sa kanila ang mga taong paniki. Mabilis silang inatake ng mga aswang. Pati ang mga asong ligaw kikipag-agawan na rin pasugod sa kanila ni Mang Delo. Maging si Aling Belinda ay hindi na rin nakaporma ng atake nito ng hukagan. Nagulat sila sa bilis ng pangyayari at hindi nila ito napagandaan. Itinuloy ni Lola Saling ang pagtugtog sa lata gamit ang dalawang patpat. Gumapang si Eloy papalapit sa matanda. Kinuha niya ang sulpit pati na ang bala na gawa sa tinik ng lukban. Lumiwanag ang kanyang kamay nang mahawakan ng sandata. Nabanggit na yon dati pa ni Lola Saling na siya lang ang may kakayahang makakita sa liwanag ng sandata para sa kanya. Magsisisihan niyong bumalik pa kayo sa barangay na to. Wala kayong kadala-dala matapos kong patayin ang una niyong tagapagmana. Ngayon naman ang lakas ng loob niyong gamitin sa akin ang sandatang walang silbi. Tama ng satsat. Hindi ka ngayon makakaligtas sa sandata namin laban sa iyo. Wala na kayong magagawa. Kung dati ay nakaligtas kayo sa akin, ngayon ay sisiguraduhin kong mamamatay na kayo sa mga kamay ko. Pagkatapos yung patayin ng asawa ko at mga anak, ang lakas ng loob niyong bantaan ako. Sige mga kasama, patayin silang lahat. Huwag kayong magtitira. Pasugod itong tumakbo sa gawin ni Mang Delo. Habang hindi iniinda ang tugtog na nililikha ng matanda, pati ang sulpit na ginamit ni Eloy para patamaan ang mga mata ng kalaban, ay baliwalang hindi rin ito pinapansin. Hanggang makalapit ito sa nakatayong si Mang Delo na panay ang wisik ng langis sa ibang alagad ng hukagan. Saktong makalapit ang pinuno ay tinabig ng halimaw ang boteng hawak ni Mang Delo. Saka sinuntok nito ang sikmura ni Mang Delo. Pasadsad itong bumagsak sa lupa at natapon ang kaunting langis sa boteng hawak nito. Mabilis ang ginawa nitong pagbangon at gumanti ng suntok sa pinuno. Sinalubong nito ng sipa ang muling pag-atake ng aswang na hukagan. Maging si Aling Belinda ay walang tigil sa pagpapalipad ng palaso sa ere. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga asong gubat na tinamaan ng pana sa pagitan ng mga mata. Asintadang walang palya ang bawat pag-atake ni Aling Belinda. Lahat ay bumabagsak sa damuhan habang bumubula ang bibig. Nagkikikisay na parang nakainom ng lason. Maya-maya pa
ay umalingaw-ngaw ang pagsambit ng orasyon ni Lola Saling kasabay ng tunog na malakas na pagtambol nito sa lata. Nagkagulo ang mga nilalang na umatake sa kanila. Hindi maintindihan kung saan pupunta. Sa malasay, hindi na nito maigalaw ang mga katawan. Binanggit ni Lola Saling ang isang orasyon na siya lang ang nakakaintindi. Parang musikang sumasabay sa hangin ang tunog ng orasyong nakapagpatigil sa paggalaw ng mga hukagan. Bumulwak ang dugo sa tenga, ilong at bibig na parang nasasaktan sa tunog ng kanilang naririnig. Animoy isang kutsilong ibinabaon sa loob ng tenga ang klase ng sakit na naririnig nito. Lumiliwanag ang mutyang nasa bulsa ni Lola Saling at nakita yun ni Eloy. Dahil parang may sariling isip na parang hinahatid ng hangin ang mutyang may kulay pulang liwanag. Papalapit sa kanyang kinaroroonan. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang tumapat ito sa kanyang noo. Saglit siyang natulala na parang matagal na siya nitong kinakausap. Nakita niya ang pagbilog ng buwan at ang unang palatandaan ng pagsali ng mutya sa kanya. Biglang naramdaman niya ang pagdikit ng pulang ilaw sa kanyang noo at bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lakas. Luminaw ang kanyang paningin. Nawala rin ang sakit ng kanyang katawan. Ikaw lang ang nakakakita sa mutyang nagbukas ng iyong ikatlong mata. Gawin mo na ang paggamit ng sulpit habang hindi pa nila maigalaw ang kanilang katawan. Ngayon ko lang napagana ang bisa ng tambol kaya sige na, patamaan mo silang lahat sa lieg. Ganun nga ang ginawa ni Eloy. Kahit napuno ng katanungan ng isip niya, maging ang mag-asawa ay nagpatuloy sa pag-atake sa mga kalaban. Para silang nagtatabas ng tubo sa mga nilalang na nakatayo lang. Pagtapat nila sa pinakapinuno ay bigla itong nag-anyong paniki. Lumipad ito sa ere para tumakas. Naiwan ang mga alagad nitong isa-isa nilang pinatay. Gamit ang pana, sulpit at ang langis ni Mang Delo. Sinigurado nilang walang matitirang alagad ang pinunong nakatakas. Kasabay ng pagtigil ni Lola sa pagpukpok sa lata, ay natumba ito sa damuhan. Kaya nawala ang atensyon ni Eloy sa mga kalaban. Agad niyang nilapitan na matandang mabilis na nawala ng malay. Bumundulang kaba sa kanyang dibdib nang makitang may dugo ang tenga nito. Katulad kanina habang ginagamot siya nito. Nangyayari yon sa matanda kapag pinapatunog nito ang tambol. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi malungkot. Sa isip niya, anong koneksyon ng dugo sa tunog na nililikha ng lata? Dala na matinding pag-aalala, nakalimutan ni Eloy ang mutyang dumikit sa kanyang noo. Mabilis na binuhat ni Mang Delo si Lola Saling at dinala sa bahay nito. Hindi mapakali sina Eloy, Aling Belinda at Mang Delo sa walang malay na rin na si Lola. Kung ano-ano na ang ginamot ni Mang Delo para lang bumalik ang malay na matanda. Pero nanatili itong tulog na parang lantang gulay. May timang labi at biglang tumanda ang itsura. Bakit po nagkaganyan si Lola? Pagkatapos pong lumipat sa akin ng maliwanag na kulay pulang mutya, ito po bang epekto ng pagkawala ng mutya sa kanyang katawan? Mamamatay na po ba si Lola? Huwag ka mag-alala. Makakabawi rin ng lakas si Lola Saling. Hindi lang niya kinaya ang pagkawala ng mutya sa kanyang pangangalaga. Sa palagay ko hindi to tungkol sa mutya, kundi sa tunog ng tambol ng lata na narinig niya kanina. Ang ginamit niyang orasyon ang may pinakamalakas na bisa laban sa mga aswang. Bakit naman po maapektuhan si Lola hindi naman po siya aswang? Ang ibig sabihin ni Delo, gumamit siya ng malakas na enerhiya para labanan ng hukagan. Hindi po naapektuhan ang pinuno nila ng orasyon po ni Lola. Hindi ko nga rin alam kung bakit Nagawang makatakas ng halimaw na yon. Nangangahulugan, may pangontra na rin siya na nakuha laban sa tambol. Nasaan nga palang sulpit mo? Hindi mo halos nagamit kanina. Mahinang epekto nito sa mga aswang. Nandito po sa bulsa ko. Wala naman pong bisa ang bala nito sa mga kalaban Muntik pa ako mapahamak ng dahil dyan. Hindi ko nga alam kung bakit ito ang binigay sa iyo ni Lola Saling Hindi itong totoong sandata na may mutya ng buhay. Ano po ang sandata ko? Saka bakit po lumipat sa aking noo yung mutya? May liwanag po siya na sinasabing ako lang daw po ang nakakakita Ang mutyang nasa iyo ay ang pagbubukas lang ng ikatlong mata ng may hawak nito.
Ang sabi, nanggagaling daw ito sa mga bulalakaw o di kaya sa ilaw ng alitaptap. Ano naman pong kakayanang tataglayin ko? Kakayahan ng 5 senaryo. Halimbawa ng panlasa, pandinig, pakiramdam, paningin at pangamoy. Yan ang nakikita ng iyong mga mata kapag lumiwanag yon. Malalaman mo ang malakas na enerhiyang tataglayin mo kapag nasanay ka na sa pagkakaroon nito. Para naman pong susabak ako sa matinding laban. Mas matindi pa sa laban na susubok sa tungkulin na nakaatang sa balikat mo. Kapag natapos na ang misyon natin sa baryong ito, pupunta na tayo sa lugar ninyo. Po, babalik po ulit kami sa lugar namin. Pinalayas din kami dun eh. Hindi ko na nga po matandaan kung bakit palagi kami pinalalayas ni Lola. Nagkatinginan sina Mang Delo at Aling Belinda dahil sa sinabi ni Eloy. Ilang minuto rin ang itinagal ng pananahimik nilang tatlo. Nang biglang nagising si Lola Saling. Titig na titig si Eloy sa matandang napabalikwas ng bangon, habang habol ang hininga at pinagpapawisan ng noo. Kaya naman, mabilis na lumabas ng silid si Aling Belinda para ikuha ito ng tubig na maiinom. Pagbalik ay may dala na itong baso. Iniabot ni Aling Belinda ang tubig sa matanda, habang nanginginig ang kamay ni Lola Saling na parang hinang-hina ang katawan. Salamat naman po't gising na po kayo. Dinala ko na ulit kayo sa bahay ko para mas magamot ko po kayo ng maayos. Ano bang nangyari? Parang nawalan kayo ng lakas. Gumamit ako ng malakas na orasyon laban sa pinuno ng Hukagan. Pero hindi siya tinablan. Paano kaya nila nalaman ang tungkol sa lagusan ng bahay mo, Belinda? Baka po katulad natin ay palim na rin tayong minamatsikan ng mga aswang. Kailangan na po natin magdoble ingat. Sa susunod po, Lola, huwag na po kayong gagamit ng tambol kung mapapahamak lamang po kayo, ha? Pero yun lang ang pangontra laban sa kanila eh. Tama si Delo, Apo. Saka malaki ang may tutulong ng tambol na lata sa atin laban sa mga aswang. Paniguradong mas lalong mag-iingat ang pinuno nila dahil alam na niyang kumpleto na tayo. Lola, yung tungkol po sa naputol na pag-uusap natin kagabi, nasan po ang mga magulang ko? Ha? Hindi ba na dapat inaalaman tungkol sa mga magulang mong umabandon na sa'yo? Tama po ba ako, Lola Saling? Ha? Oo. Huwag na nating hanapin ang mga magulang mo. Sige na, ihanda mo na lang ang mga gamit mo at aalis na tayo bukas. Pero hindi pa raw po tapos ang misyon natin sa baryong ito eh. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, makaalis na tayo dito. Maglalakad lang tayo papunta sa Santa Milagrosa. Wala na tayong pera. Naubos na sa paunti-unti nating panggastos pagkatapos ng nangyari sa atin. Kumusta na nga pala ang mga sugat mo? Bakit ba nagpunta ka ng gubat ng mag-isa? Medyo masakit pa po ng kaunti ang sugat ko sa hita. Napatay na po ni Aling Belinda ang mga lagad ng pinuno ng Hukagan. Hindi na po ko aalis sa tabi niyo, Lola. Pasensya na po. Kaya sa susunod makikinig ka sa mga sinasabi namin, Eloy. Opo, pasensya na po talaga. Dahil po sa akin, napahamak po si Lola. Umalis saglit si Mang Delo. Pumasok ito sa silid nito. Pagbalik ay may dala na itong mahabang tungkod na gawa sa uway. Kasing tigas siya ng kahoy. Sa dulo ay may kulay pulang tali ang patalim. Isang uri ng sibat na tungkod. Panahon na para ibigay ito sa iyo. Ingatan mo, isa itong sandatang may koneksyon sa mutyang nasa iyo. Malalaman mo na kung sino ang halimaw na umatake sa atin kagabi kapag nakita mo na ang hindi namin nakikitang mga ordinaryong tao. Pero sa umaga, kapag may araw, walang bisa ang mutya. Kaya kailangan mo pa rin maghintay sa pagdilim. Malalaman pa rin natin na siya ang halimaw dahil sa mapupulang marka na may iwan sa kanyang balat. Dahil sa tambol na lata. Kung minsan, ang kapangyarihan ng mutya ay gumagana kahit sa araw, depende sa paggamit nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang epekto ng tambol ay maraming kakayahan, tulad ng pulang marka sa balat ng aswang na nagpapanggap na tao sa araw. Tingnan ko lang kung makakatakas pa siya. Siya ang... Lola, Nakita ni Eloy kung paanong umiling na magkakasunod si Mang Delo.
Parang sinadya nitong putulin ang sasabihin ni Lola Saling. Hindi niya maiwasang sumama ang loob dahil nahahalata na niyang may itinatago sa kanya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsisimula na sanang magtanong si Eloy nang bigla silang nakarinig ng pagtawag ng lalaki sa labas. Boses ni Kapitan Tano at kasama ang mga taong bayan, pati na ang mga tanod nito. Delo! Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang maglola! Mabilis namang hinarap ni Mang Delo si Kapitan Tano. Dahan-dahan ang naging paglapit ni Eloy sa dingding para silipin ang mga tao sa labas. Pumesto siya malapit sa bintana ng balkonahe habang hawak ang sandatang ibinigay sa kanya ni Mang Delo. Bumaba na rin ang nanghihinang matanda sa katre at lumapit sa kanya. Sabay silang nanlaki ang mga mata nang makita ni Lola Saling ang pamumulang marka sa leeg ni Kapitan Tano. Kahit nakasuot ito ng mahabang manggas para itago ang bakas, ay hindi pa rin ito matatakluban ang palatandaan ng epekto ng tambol sa aswang. Kaya alam na nilang nakita rin ni Mang Delo ang markang yon. Ang kapitan nakaharap nito ang totoong nanggigipit sa kanila. Maging ang aswang na umatake sa kanila kagabi ay si Kapitan. Nakuyom ni Eloy ang kanyang kamao. Napuno ng galit ang kanyang dibdib nang maalala ang sinapit nila sa kamay nito. Ito rin ang madalas na nagpapalaya sa kanila. Pinaparatangan sila ng kung ano-ano pero ito pala ang totoong halimaw. Gusto na nga sana niyang lumabas pero nahahawakan siya sa braso ni Lola Saling. Huwag muna, Apo. May tamang oras para dyan. Hindi to ang tamang lugar para ibuhos mo ang galit sa halimaw na yan. Kailan pa po ang tamang oras, Lola? Kapag nabaliktad na naman po niya ang pangyayari, tayo na naman po ang masama. Samantalang siya pong totoong aswang eh. Siya lang pong nakaligtas kagabi, kaya wala pong duda na siya ang pinuno ng mga hukagan. Matindi rin ang galit ko sa hayop na yan dahil pinatay niya ang mga anak ko. Halos nanlaki ang mga mata ni Eloy nang madulas sa matanda sa mga sinabi nito. Narinig niya ng malinaw ang mga salitang binitiwan nito. Isa lang ang anak ni Lola Saling at yun ay ang kanyang ina na matagal nang hinahanap. Hindi mo na po mababawi ang mga sinabi niyo, Lola. Patay na ang nanay ko at patay ang tatay ko. Kasama po ba sila sa pinatay ng pinuno na yan? Oo, pero Matagal po akong umasa na totoong hinahanap natin ng aking mga magulang. Pero patay na po pala sila. Yun po ba ang dahilan? Kung bakit sa tuwing nagtatanong ako ng tungkol sa kanila ay umiiwas kayo? hindi yun ang totoong dahilan, Apo. Kung ganon, ano po ang totoong dahilan? Huwag na po kayong magsinungaling. Sa halip na sumagot ay lumayo si Lola Saling kay Eloy. Kaya naman magtatanong pa sana si Eloy ay muling naputol ang kanyang sasabihin. Dahil umalingaw-ngawang malakas na boses ni Kapitan Tano habang kausap si Mang Delo. Naparito lang kami para ipakita ang katawan ng baboy ramo na ito. Natagpuan namin wala ng laman loob ang hayop. Kawawa naman ang mga alaga ng kalikasan. Sinasabi ko na aswang talaga ang pinatuloy mo sa bahay mo, Delo. Kaya kung patuloy kang magmamatigas, mapipilitan kaming pati ikaw ay dapat na naming palayasin sa baryong ito. Subukan mo lang na magkaalaban na tayo kung sino ang totoong aswang sa atin. Nang malantad na sa mga tao kung sino ang nagpapanggap sa ating lahat. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kitang-kita na namin ang ebidensya. Mga kasama, naghahanap na mapagbibintangan ng lalaking ito. Papayag ba kayong ganituhin ang inyong butihing kapitan? Talaga palang sagad sa buto mo ang kasinungalingan mo. Isa kang kampo ng kadiliman. Kasabay ng sigawan ng mga tao na palayasin sina Lola Saling at Eloy, ay pinaulanan nito ng bato ang bahay ni Mang Delo. Sa galit ni Eloy, dinampot niya ang tambol at pinatunog yon sa loob ng bahay. Sakalang tumigil ang mga tao sa pagwawala. Kusang lumabas si Eloy para harapin ang taong bayan. Naggalit na galit sa kanila kahit wala naman silang ginagawang kasalanan. Ilalantad ko na po ang pagkatao ng iniidolo niyong kapitan. Siya ang totoong aswang.
Mabilis niyang pinukpok ang tambol na lata gamit ang dalawang patpat. Umalingaw-ngaw ang tunog nito na nagpatahimik sa mga tao. Habang ang mga kamay ay may mga tangan pa rin na bato. Wag! Wag mong gawin yan! Hindi na po ako makakapagpigil sa ginawa mong ito sa amin. Ikaw ang totoong aswang. Walang epekto sa kanyang tambol, Eloy. Huwag mong gawin yan. Baka mapahiyakat, mas lalo silang maghinalang totoo mga paratang sa inyo. Kailangan ko pong sumugal, Mang Delo. Walang ibang maasahan, kundi kami lang po ni Lola. Natandaan ni Eloy ang malakas na pagsambit ni Lola Saling ng orasyon. Kaya naman ginaya niya yon ng sarili niyang lengguwaheng pumapasok sa kanyang isip. Sa tulong ng mutyang nasa kanya, sa pagpukpok niya ng tambol ay napataklob ng tenga si Kapitan Tano. Habang sumisigaw, nag-atrasa ng mga tao, nagtataka sa mga nangyayari. Ang mga tanod ni Kapitan Tano ay napahawak na rin sa kanilang mga tenga, namimilipit sa sakit. Naalala ni Eloy ang salitang binitiwan niya kay Kapitan Tano. Sa oras na tirik ang araw, ang magiging palatandaan ng katapusan ng aswang. Kaya itinuloy niya ang pagtugtog. Nagkaroon ng bisa ang tambol. Hindi inaasahan ng mga to ang pagbabagong anyo ng mga halimaw sa kanilang harapan. Walang gustong magsalita na ang tanging maririnig lamang ay ang malalakas na alulong ng mga aswang. Nagsaan yung taong daga ang mga ito. Habang ang iba naman ay taong paniki. Mga grupo ng hukagan na siyang totoong nambibiktima sa mga tao. Pati na sa mga alagang hayop ng taong bayan. Sinugod ni Kapitan Tano si Eloy na patuloy na nagpapatugtog ng tambol. Hindi niya nailaga ng unang pag-atake nito at tumilapon siya sa harapan ng bahay kasama ang kanyang tambol. Nabitiwan niya rin ang hawak niyang tungkod. Eloy! Tumayo ka, Eloy! Kanya-kanyang sigawan ng mga ito dahil sa takot. Ang ibang may matatapang na loob ay lumaban na rin sa mga aswang na patuloy na nagwawala. Nahablot ng isang hukagan ang babaeng nang buhos sa kanila ng tubig. Wala nitong awang winakwak ang tiyan habang hinuhugot ang mga laman loob. Parang nawala ang mga tanod sa kanilang mga sarili at tuluyan ang naglantad ng pagkatao sa mga nasasakupan nila. Habang si Kapitan Tano sa itsura nitong taong paniki ay umalngaw-ngaw ang matinding amoy ng nabubulok na laman ng tao, halata sa nila lang ang pagkapaso sa init ng araw. Hindi ko na ito mapapalampas. Pinatay mo ang mga magulang ko. Mag-iingat ka, Eloy. Gamitin mo ang tungkod! Bilisan mo! Habang abala ang mga tao sa pakikipaglaban sa natitirang hukagan, maging si Mang Delo at Aling Belinda ay abala rin sa pag-asinta ng pana sa mga katawan ng aswang. Pinilit ni Eloy na tumayo. Mabilis niyang dinampot ang nabitiwang tungkod at iwinasiwas niya sa ere ang sandata. Naramdaman ni Eloy ang pagliwanag ng kanyang noo. Alam niyang nakita rin yon ni Kapitan Tano, kaya't napaatras ito habang nanginginig ang tuhod. Paanong nangyaring nagkabisa ang mga sandata at mutya sa umaga? Hindi ito maaari! Dahil ang kabutihan ang siyang pinapakinggan ng kalikasan. Natatandaan niyo po ba ang sinabi ko? Papabor sa akin ang kalikasan sa pagtugis sa mga katulad ninyo. Tandaan niyo po yan. Mamamatay din kayo sa oras at tirik ang araw kung saan magaganap po ang mga imposibleng mangyayari sa buhay ninyo. Ang kamatayan ninyo. Hetong sa inyo! Kasabay ng paghampas ni Eloy sa ere ng tungkod at sa pag-ikot ay tinamaan ng pinuno sa balikat. Umalingaw-ngawang malakas nitong sigaw. Parang ramdam na ramdam ni Eloy kung gaano kasakit ang sandatang tumama sa katawan nito. Nakita niyang nag-iwan ng malalim na sugat ang talim ng kanyang sibat sa balat nito. Sumuka ito ng dugo. Lumabas ang maiitim na likido sa tenga nito. Inulit ni Eloy ang pag-atake sa katawan ni Kapitan Tano. Pinatamaan niya ito sa ulo na lalong nagpaluhod sa lupa sa halimaw. Pinilit nitong tumayo, pero lumapit na si Mang Delo at binuhusan na ito ng langis na lalong nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Dahil sa matinding sakit ng pagkapaso, malakas na napasigaw si Kapitan Tano. Hindi pa nasiyahan, inasinta naman ito ng pana ni Aling Belinda.
Naluluhang nilapitan ni Lola Saling ang pinuno ng aswang at dinampot ang tambol sa kapinatugtog yon malapit sa tenga nito. Para sa aking anak na pinatay mo, mamamatay ka na! Sa saliw ng tugtog ng tambol na gawa sa lata, umalingaw-ngaw ang tunog sa buong baryo. Natumba ang mga hukagan kasama si Kapitan Tano. Tumitirik ang mga matang nahiga sa lupa. Habang nagkikikisay na parang nalalason, bumubula ang bibig na walang tigil ang paglitaw ng mapupulang marka sa mga katawan. Indikasyon ng pagkapaso ng mga aswang. Tuluyan nang nawala ang kanilang mga kakayahan at unti-unting nagbalik sa totoong itsura. Isang maliit na patay na paniki si Kapitan Tano. Habang ang mga kasamahan naman itong mga tanod na may tama na mga bato sa katawan ay ang maliliit na kulay itim na daga. Tumayo si Eloy at taas ang noo na humarap sa mga tao. Ipinakita niyang nagkamali ang mga tao sa paratang sa kanila. Bukod pa roon ay napalaya niya ang taong bayan sa huwad na kapitan. Lahat ay hindi makatingin ng diretsyo kay Eloy at Lola Saling. Ngayon po'y alam na ninyong walang may dudulot na kabutihan ng panghusga ninyo sa mga tao, hindi po ba? Dapat ay alam nyo ito eh, dahil matatanda na po kayo. Bakit ako ba po ang nakatuklas sa kanila? Dahil nabulag po kayo sa katotohanan na mas pinaniwalaan po ninyo ang kasamaan. Walang nakapagsalita sa mga tao kundi ang pagbibigay ng pasasalamat at paghingi nila ng tawad ang narinig ni Eloy. Isa-isang dinampot ni Eloy ang mga gamit lalo na ang tungkod. Saka nauna sa paglalakad para lisanin na ang lugar ng Santa Ines. Tahimik na sumunod sa kanya si Lola Saling, maging sina Aling Belinda at Mang Delo. Parang nakahalata sa pagiging tahimik ni Eloy. Ilang oras silang naglakad sa pagbaybay ng daan sa kagubatan. Pasado 3:00 na ng madaling araw nang marating nila ang karatig na baryo ng Santa Milagrosa. Ang lugar kung saan siya isinilang. Pagdating nila sa maliit na daan kung saan kaliwat kanan ang mga nakatayong bahay na gawa sa dahon ng anahaw at kawayan, tahimik dahil tulog na ang mga tao. Tanging ang pagtahulang ng mga asong nakatali ang maririnig dahil sa presensya nila. Naramdaman ni Eloy ang pagod, pati ang pananakit ng kanyang dating mga sugat. Pero pinilit niyang maglakad. Walang gustong unang magsalita. Nakikiramdam sila at hinihintay kung saan sila titigil sa paglalakad. Hindi pa siya handang makipag-usap sa matanda. Alam niyang ang bahay nila ay nasa gitna ng bukid. Napataniman ng mga gulayin. Pagdating nila doon, ay marami nang namatay sa kanilang mga tanim, na malungkot din ang itsura ng bahay na nawala ng taong nakatira. Parang walang buhay. Diretso siyang pumasok sa dati niyang silid. Pagod ang katawang humiga sa lumang katre. Narinig niya ang pag-uusap ng 3 sa sala. Hayaan na muna natin makapagpahinga. Hindi madali sa kanya ang tanggapin ng mga nangyari. Sa edad niyang yan nakaranas na siya ng kalupitan ng mga tao. Karasan sa kamay ng mga aswang. Magpahinga na rin po kayo, Lola Saling. Mas kailangan ninyong maging matatag. Alalahanin po ninyong mahina na kayo dahil wala na sa inyong mutya. Meron pa tayong mas kailangang paghandaan. Kailangan nating maihanda si Eloy sa pagdating ng panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Dala na matinding pagod ni Eloy sa paglalakad, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Panatag ang loob na wala ng mga taong magpapalaya sa kanila dahil lalaban na siya. Kinabukasan, may hinang yugyug sa balikat ang tuluyang nagpagising kay Eloy. Pagmulat niya ng mga mata, ay si Lola Saling ang nakita niyang nakatunghay sa kanyang mukha. Napansin niyang tumanda na ang itsura nito. Parang nawala ang tampon niya sa matanda at nayakap niya ito ng maigpit dahil sa awa na labis namang ipinagtaka na matanda. Bakit apo? Nananaginip ka ba? Humihingi lang po ako ng pasensya dahil sa naging reaksyon ko po kahapon. Nabigla po ako at sumama ang loob ko.
Huwag kang humingi sa akin ng tawad, Apo. Marami ka pang hindi nalalaman sa totoong mga nangyayari sa paligid mo. Ngayon pa lang ay humihingi na ako sa iyo ng tawad. Tandaan mong mahal na mahal kita, Apo. Wala kong ibang hinangad kundi ang mapangalagaan ka. Tandaan mong mahal na mahal ka rin ng mga magulang mo. Kung sakaling dumating na ang oras na kailangan mo na silang harapin, lagi mo silang iisipin na naging mabuti silang tao bago sila nagkaganon. Napatanggal sa pagkakayakap si Eloy at seryosong napatingin sa mukha ng matanda. Ang mga nabibiktima ng kagat ng hukagan ay nabubuhay sa pagkakataong isa na silang halimaw. Walang nakikilala, walang kakayahang magpalit ng anyo bilang isang tao. Nagtatago sa kabundukan para mambiktima at sila ang pinakahuli mong misyon, Apo. Misyon? Ano pong misyon? Tungkuling pigilan ang mga magulang mong matapos mamatay ay naging aswang. Lola, ang patay ng sarili kong mga magulang? Ang masakit na katotohanan, Apo. Sa parte ng pagiging antingerong mga alaga sa mutya. Lola, bakit po ako? Bakit ang katulad kong bata ang kailangan gumawa nito? Hindi ko po kaya, Lola. Alam niyo kung gaano ko nasabik na mahanap sila. Tapos, ito pa po ang paraan ng pagkikita namin. Hindi, Lola. Ayaw ko na po sa mutya. Bawiin niyo na po ang mutya. Sige na po, Lola. Nagwala si Eloy dahil hindi niya matanggap ang mga natuklasan. Kaya naman nakakuha yon sa atensyon ni na Aling Belinda at Mang Delo na nag-uusap din sa labas. Napalapit sila sa kwarto ni Eloy kaya alam na nilang batid na ni Eloy ang tungkol sa huling misyong gagampanan. Kahit ayaw mo, kusa ka nilang hahanapin. Maamoy nila ang mutyang nasa iyo. Papatayin ka nila, Eloy, para makuha ang mutya ng buhay na magbibigay sa kanila ng mahabang buhay. Hindi po totoo ang mga sinasabi ninyo. Baka sa mga mukha ni na Aling Belinda at Mang Delo ang awa para sa kanya. Bago napunta sa iyo ang mutya, napunta muna sa akin ang mutya. Katulad mo, pinatay rin ang mga aswang ang mga magulang ko. Sadya silang nabubuhay para bawiin ang mutya na naging dahilan ng maaga nilang kamatayan. Para silang mga amalanhig. Ang pagkakaiba nga lang nabibilang sila sa pangalawang sali ng aswang na hukagan. Kaya alam ko kung gaano kasakit. Kaya tatagan mo ang sarili mo. Yan ang nakatakda sa batang tagapangalaga ng mutya. Iniiyakan na lang ni Eloy ang mga natuklasan. Hanggang pagsapit ng gabi, mabilis ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Dahil anumang sandali ay makakaharap na niya ang mga magulang. Nagkaroon ng linaw sa kanya ang naging dahilan ng mga tao kung bakit sila madalas palayasin ni Lola. Dahil batid nila ang tungkol sa mutya at kung anong klasing bata siya. Ang pagkamatay ng mga alagang hayop sa paligid ay kagagawa ng mga magulang niyang nakasunod sa kanya. Nakuyom niya ang palad habang lumuluhang nakaupo sa unahang baitang ng hagdan. Hindi niya alam kung paano niyang malalampasan ang malupit na pagsubok. Nagdala si Mang Delo ng pain na buhay na baboy ramo sa labas ng bakuran. Habang si Lola Saling at Aling Belinda ay nakapwesto na sa itaas ng puno sa sanga, nakakubling naghihintay sa pagdating ng dalawang hukagan. Nanginginig ang mga kamay ng matyagang naghihintay si Eloy sa pagdating ng kanyang ama at ina. Maya-maya pa ay dumating ang may nakakatakot na itsura ng mga nilalang. Mabalahibo ang katawan na mukhang daga. Malalaman lang na babae ang hukagan dahil sa mahaba rin ang buhok nito. Nakangising dahan-dahang lumapit ang mga nilalang sa pain. Pinuntirya agad ang nakatayong baboy ramo sa bakuran.
Napatayo si Eloy habang nakahanda ang pana ni Aling Belinda na kumakain sa katawan ng pain nila. Dumapa ang dalawang halimaw na parang gutom na gutom at walang alam sa presensya nila. Hindi mayakbang ni Eloy ang mga paa palapit sa kanyang mga magulang. Tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Nay? Tay? Natigil sa paglapa sa katawan ng baboy ramo ang dalawang nilalang na tinawag niya. Ngumisi itong may tumutulo pang sariwang dugo sa bibig. Sabay tapon sa kapirasong laman ng hayop at mabilis siyang sinugod. Tama ang matanda. Hindi na ito nakakakilala dahil sa isip nito ay mga halimaw silang dapat patayin ang may hawak ng mutya. Lumabang ka! Huwag kang paapekto sa isiping mga magulang mo sila. Papatayin ka nila. Hindi na sila mga magulang mo. Iniumang ni Eloy ang hawak na tungkod sa mga kalaban habang iniisip na hindi na sila ang mga magulang. Unang sumugod ang kanyang ama na umaangil na parang paniki. Umikot siya, tinampas niya ng tungkod ang nilalang. Sumunod naman ay ang nanay niyang muntik siyang makalmot sa dibdib. Lumiwanag muli ang mutya at sa paghampas niya sa katawan ng kanyang ina habang panay agos ng mga luha niya, ay gumuhit ang sugat na tinamaan ng tungkod sa katawan ng kanyang ina. Nag-iwan niyo ng malalalim na marka na parang walang tigil sa pagbulwak ng masaganang dugo. Lalo na magsimulang magpatugtog si Lola Saling ng tambol, habang si Aling Belinda naman ay pinuntirya ng pana ang ulo ng kanyang ama. Sinabayan ni Eloy ang pangalawang hampas ng tungkod sa ulo nito. Lumabas ang dugo sa bibig ng kanyang ama. Hindi na niya magawang tuluyan ang mga ito dahil napahagulgol na siya ng iyak. Nabitiwan ni Eloy ang kanyang tungkod na napaluhod sa lupa. Kaharap ang mga nakahandusay na mga magulang. Habang pinipilit na bumangon para umatake ulit, pero dahil sa mga tama nito sa katawan at sa naririnig na tambol, lalong nagkikikisay ang mga ito sa sakit. Nay! Tay! Bakit ako ba? Bakit po? Patawarin niyo ako, Tay! Nay! Umalingaw-ngaw sa buong bukid ang malakas na pagagulgol ng iyak ni Eloy. Habang nilalapitan ang wala ng buhay na katawan ng mga magulang, yakap ang kanyang ama at ina. Kahit amoy nabubulok na laman ng taong katawan ng mga magulang, ay isa-isa niya itong hinalikan sa noo. Sa isip niya ay napakalupit ng mundo sa kanya. Pero nang maalala niyang kasama yon sa kanyang tungkulin bilang isang batang tagapangalaga ng mutya ng buhay, ay tinanggap niya ang malaking kasawian sa magulang. Lumapit sa kanyang kinaroroonan sina Aling Belinda at Mang Delo. Umiiyak itong lumuhod sa tabi niya. Bilang bagong tagapagbantay sa mutya, kami muna ni Belinda ang tatayo mong mga magulang. Lakasan mo ang loob mo, Eloy. May tao pang natitirang nagmamahal sa iyo. Ito ang dahilan na po kung bakit kailangan kong itago sa iyo ang buong katotohanan. Kung bakit kailangan nating magpakalayo-layo para hindi dumating ang oras na kailangan mo nang harapin ang totoo mong mga magulang. Kaya sila namatay dahil sa pagprotekta nila sa iyo. Hiniling nilang gamitin mo sa kabutihan ng mutya. Tanggapin mo ng maluwag ang mutya sa iyong katawan. Pinagmamalaki kita, apo ko. Pinagmamalaki kita. Lola? Muling napahagulgol ng iyak si Eloy. Bigla rin ang paglaho ng liwanag sa kanyang tungkod at noo. Tumayo siya at pinagmasdan ang nakahandusay ng mga magulang. Binigyan nila ng maayos na libing ang mga ito, kasamang tambol sa ibabaw ng puntod. Nagtanim din sila ng mga namumulaklak na halaman sa gilid ng pinaglibingan bilang tanda ng maayos nilang pamamaalam dito. Hindi na umalis sina Eloy at Lola Saling sa bukid. Ipinagpatuloy nila ang pagtitinda ng mga gasera bilang tanda ng pagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Nakilala si Eloy bilang isang mahusay na antingerong tagatugis sa mga aswang, kaya bumalik sa dating katahimikan ng baryo. Si Eloy din ang binansagang kauna-unahang batang tagapangalaga ng makapangyarihang mutya.
hindi na sila ang maglolang pinalalayas sa mga baryo. Wakas. Lola, bakit po tayo nagmamandali sa paglalakad?